Movie Recap Tagalog here. Si Song A ay isang estudyante sa high school, ngunit sa gabi, siya ay isang shaman na nagngangalang Chonjin. Kapag siya ay nagtatrabaho bilang shaman, tinatakpan niya ng bahagya ang kanyang mukha upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Sikat siya bilang si Chonjin at abala sa pagtulong sa mga kliyente na lumalapit upang magtanong tungkol sa kanilang kapalaran, hinaharap, mga sakit, at iba pa. Isang gabi, dumating sina Jeonwoo at ang kanyang ina upang bumisita kay Chonjin. Sa unang tingin pa lang, nagkagusto na agad si Song A kay Jeonwoo, ngunit nakita niyang nakatakda itong mamatay sa lalong madaling panahon. Kinabukasan, nagulat siya nang makita si Jeonwoo bilang bagong transferee sa kanilang klase. Nagpasya siyang iligtas ito mula sa kanyang kapalaran. Nagsimula ang kwento sa isang babae sa banyo nang biglang bumagsak ang tubig mula sa kisame. Pagkaraan nito, isang babaeng multo ang lumitaw. Ngunit nakapagtataka, hindi natakot ang babae, bagkus nasupil pa niya ang multo. Gayunpaman, bago siya makaalis, pumasok ang isang grupo ng mga lalaking estudyante na pansamantalang humadlang sa kanya upang makalabas. Sa sandaling iyon, naramdaman ng babaeng multo na may isang taong malapit ng mamatay. Nakalimutan nito ang lahat ng utos ng babae at nagmamadaling lumabas. Isang kamalas-malasan na binatilyo ang napiling biktima. Hindi na makapaghintay pa ang babae na umalis ang mga lalaki sa banyo. Nagmadali siyang lumabas, idinikit ang isang talisman sa gripo, at nagsimulang magwisik ng tubig sa babaeng multo. Dahil sa kapangyarihan ng talisman, nagpagalagala ang babaeng multo na tila nahihirapan, at makalipas ang ilang sandali, tuluyan itong naglaho. Ngumiti pa ng inosente ang babae sa kamalas-malasan na binata. Si Song A ay ampon ng isang tanyag na shaman, at dahil sa kanyang likas na kakayahan, nakikita niya ang lahat ng mga demonyo. Noong araw na yon, inimbitahan siya upang magpalayas ng isang demonyo na sumapi sa isang binata. Malakas ang kapangyarihan ng demonyo, at si Song A na ang ika-4 na tinawag, 3 na ang nabigo at umalis bago siya. Habang isinasagawa ni Song A ang ritual ng pagpapalayas, biglang tumunog ang alarm. Hindi alam ng katiwala kung saan nanggagaling ang tunog, kaya't patuloy siyang naghanap, natatakot na makaabala ito sa ritual ni Song A. Ngunit naalala niya bigla, alarm pala yun niya. Alas 7:30 na. Bagamat mahalaga ang pagpapalubag ng demonyo para muling isilang, mas mahalaga pa rin ang pagsusulit sa gitnang semestre. Kahit siya man si Song A, estudyante pa rin siya ng high school. Sinubukan niyang kumbinsihin at takutin ang demonyo, ngunit hindi pa rin ito nakinig. Wala na siyang nagawa kundi talikuran ang lahat at magmadaling tumakbo papuntang paaralan. Dahil nahuli siya at hindi nakasakay sa bus, napilitan siyang manghiram ng bisikleta sa gilid ng kalsada. Pagdating niya, sarado na ang gate ng eskwelahan, kaya kinailangan niyang umakyat sa pader. Mabuti na lamang at dumating sa oras ang matalik niyang kaibigang si Jiho upang tulungan siya, kung hindi ay babagsak sana siya. Biro pa ni Jiho na hinihintay niya si Song A upang siya naman ang pumalit bilang may pinakamababang marka sa klase. At gaya ng hula ni Jiho, bagsak na si Song A sa pagsusulit. Hindi pa siya tapos nang naubos na ang oras, kaya't nanghula na lamang siya sa huling mga tanong. Pagkatapos ng pagsusulit, nawalan siya ng pag-asa dahil wala ng universidad na tatanggap sa kanya sa ganitong resulta. Kinagabihan, nagpasya siyang mag-overnight sa paaralan upang mag-aral, ngunit mas marami siyang natulog kaysa nag-review. Samantala, si Bumin, isang estudyanteng lalaki, ay seryosong nag-aaral nang sumakit ang kanyang tiyan. Kahit may problema siya sa kalinisan, napilitan siyang pumunta sa banyo. Habang nagrereklamo, napansin niyang may tubig na tumutulo sa kanyang balikat at isang babaeng multo na may mahabang buhok ang dahan-dahang bumababa mula sa kisame. Natakot si Bumin at agad tumakbo. Dumiretso siya sa silid-aralan upang ikwento ang nangyari, ngunit walang naniwala sa kanya. Inisip ng lahat na biro lamang iyon. Pati si Jiho ay nagbiro pang magaling umarte si Bumin. Ang kanyang mga sigaw ang gumising kay Song A mula sa pagkakatulog. Pauwi na si Song A nang muli niyang makita ang espiritu ni Boss Chang, nakaupo pa rin sa rooftop ng karatulan ng barbecue. Pinangako niya sa sarili na palalayain din niya ito balang araw, kailangan lang niya ng kaunting oras pa. Pagdating sa bahay, nadatnan niyang nakapalibot ang mga bisita. Habang abala ang lahat, pumasok si Song A sa sarili niyang paraan. Akala niya ay hindi siya nahuli, ngunit bago siya umalis, tinawag siya ng kanyang ina. Nabalitaan ni Seihan, ang shaman at ina ni Song A, ang pag-alis ng anak sa kalagitnaan ng seremonya. Akmang pagalitan na niya ito, ngunit nagkunwaring naglalambing si Song A, kaya't wala itong nagawa. Sinabi rin ni Song A ang kagustuhang kumuha ng entrance exam sa universidad. Para kay Seihan, katang-isip lang yon. Para sa ibang kabataan, ang pagpasok sa universidad ay isang layunin, ngunit para kay Song A, likas na kakayahan niya ang pagiging shaman. Hindi maaaring maging shaman at sabay na mag-aral sa universidad, kapag sabay-sabay ang ginagawa, tiyak na mabibigo. Alam ni Song A na tama ang kanyang ina, ngunit ang universidad ay isa niyang pangarap. Matagal na niyang ninanais na magpagulong-gulong sa bakuran ng eskwelahan, kumain ng scallion pancakes, at uminom ng rice wine. Ngunit dahil sa kanyang kakayahan, hindi niya ito magawa. Tinitigan siya ng kanyang ina. Ayaw nitong makita siyang malungkot. Kung hihilingin lang ni Song A, papayagan din siya ng ina. Ibig sabihin, kailangan niyang pagsabayin ang pagiging shaman at pagiging estudyante. Ngunit may responsibilidad pa rin siya sa kanyang mga kliyente, hindi pwedeng iwanan kagaya ng ginawa niya ngayon. Sa huli, nagkasundo ang mag-ina. Sa labas, sinimulan ng buksan ni Butler Kim ang mga ilaw upang salubungin ang mga bisita. Bagamat siya man si Song A, nagsisilbi rin siyang tagapayo at parang psychologist. Minsan, alauna na ng madaling araw ngunit mayroon pa rin siyang kliyente.
Kinabukasan ng gabi, marami pa rin kailangang harapin ng mga kliyente si Sung A. Nakatayo lang si Seihan at pinagmamasdan siya saglit bago magsabing muli na namang kumita ng malaki si Sung A ngayong araw. Sa oras na yon, may isang matandang babae na nagtanong kung ito ba ang palasyo ni Sung A. Sumagot si Seihan habang pinagmamasdan ang mukha ng binatang kasama ng matanda. Napakagwapo ng binata, ngunit tila may mali. Pagkaraan, mabilis na pumasok sa palasyo ang matanda at ang binata. Pagkabukas ng pinto ni Jeonwoo at pagpasok niya, nagulat si Sung A dahil sobrang gwapo niya, katulad mismo ng ideal type niya. Naisip ni Sung A na kahit pabaliktad itong maglakad, gwapo pa rin ito. Ngunit pagkaisip niya nito, bigla siyang natigilan dahil nakita niyang talagang pabaliktad lumalakad si Jeonwoo. Bakit parang eksena ito mula sa kanyang panaginip kagabi? Posible bang ito ay isang babala para kay Sung A? Madalas kasing mala si Jeonwoo. Dinala siya ng kanyang lola upang humingi ng talisman. Tahimik lang si Sung A at tinitigan si Jeonwoo. Naawa talaga siya dahil nakita niyang may 21 araw na lang itong mabubuhay. Tinanong niya si Jeonwoo kung ano ang gagawin nito kapag nakakita ng umiiyak. Sagot ni Jeonwoo, tatayo lang siya sa tabi hanggang sa tumigil ang tao sa pag-iyak dahil hindi niya alam kung paano sila aliwin pero hindi niya iwanan ang tao. Ito ang sagot na gusto ni Sung A. Bigla niyang hinawakan ang kamay ng matanda at nangakong ililigtas si Jeonwoo. Sa loob ng 3 linggo, malilinis niya ang malas ng binata. Pag-alis ni Jeonwoo at ng kanyang lola, pumasok si Seihan at pinagalitan ang anak. Alam ni Sung A na mahirap ang kasong ito, kaya plano niyang humingi ng tulong sa ina. Pinaalala ni Seihan ang insidente sa may-ari ng meat shop, kung saan mag-isa lang hinarap ni Sung A ang daan-daang masasamang espiritu. Kahit gaano pa siya kalakas, hindi kayang kalabanin ng isang shaman ang ganoong karami. At ang sinumang lumaban sa templo, wala ng kaligtasan. Doon pumapasok ang batas ng pantay na palitan. Kung gusto ni Sung A iligtas si Jeonwoo, kailangang ipusta ang sarili niyang buhay. Ngunit kahit anong paliwanag ni Seihan, matigas ang ulo ni Sung A at nais niyang baguhin ang takda ng kapalaran. Lalo pang ikinatahimik ni Seihan nang marinig mula sa anak na espesyal si Jeonwoo at minahal niya ito sa unang tingin. Kinabukasan, may nakagugulat na pangyayari. May bagong transferee sa klase ni Sung A. Medyo nakapagtataka dahil tapos na ang midterm exams. Nakayuko si Sung A sa mesa dahil tiyak niyang bagsak ang kanyang exam, ngunit nang marinig niya ang ingay ng buong klase, napatingin siya at nakita niyang ang bagong estudyante ay ang kanyang bisita kagabi. Sa sobrang gulat, napabangon siya dahilan upang mapatingin ang lahat. Nang makita ni Jeonwoo na tinutukso si Sung A, sinabi niyang nagkakilala na sila dati. Ngunit nang mag-uwian na, hindi pa rin ito nakipag-usap kay Sung A. Paalala pa nito, huwag daw siyang umiti kapag tinutukso. Umalis na agad ito pagkatapos. Pakiramdam ni Sung A, mabuti at mabait si Jeonwoo. Nang ikwento niya ito kay Jiho, pinaalala nitong kahit anong pagkagusto niya, mamamatay pa rin si Jeonwoo. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan para mailigtas ito. Naging interesado si Jiho sa solusyon, ngunit dumating si Hiji at sumabat. Pilit na ngumiti si Sung A at itinulak si Jiho upang mag-aral na lang kasama si Hiji. Habang inaalala ang sinabi ni Jeonwoo sa klase, naisip niyang mas matured na ito kaysa inaakala niya, maging mas karapat-dapat pa itong maging shaman kaysa sa kanya. Gabing iyon, pauwi si Sung A nang makita niyang sinasadya ni Boss Chang na yugin ang karatula para ipahamak si Jeonwoo. Gusto niyang palitan siya ni Jeonwoo bilang kapalit. Agad siyang tumakbo para iligtas ito, ngunit hindi niya alam na sanay na si Jeonwoo sa ganitong kamalasan. Magaling ang reflexes niya kaya imbes na makatulong, naging istorbo pa si Sung A. Bago siya umalis, sinisi pa siya nito na pakialamera. Ngunit kahit pinagalitan siya, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Nagpunta si Sung A sa Wang Palace upang humingi ng tulong sa isang mas bihasang master. Binanggit pa niya ang pangalan ng ina upang magtiwala ito. Pero tumanggi si Wang na gumawa ng talisman para kay Sung A dahil ang pangunahing Diyos ng ina nito ay si General Dong Chayan na may hawak na Heavenly Dragon Saber. Natatakot si Wang na ma-offend ito at mapahamak. Ngunit nang inilapag ni Sung A ang pera, agad na ayos ang lahat. Uwi siyang may 5 talisman sa kamay. Kinabukasan, nakita niyang pinag-uusapan ng mga kaklase ang nangyari kay Bumin kagabi. Nawalan ito ng malay sa banyo, basang-basa pa ang buong katawan at nagsasalita ng walang kwenta. Napangiti si Sung A nang makita si Jeonwoo, ngunit dahil sa sobrang puyat, nawalan siya ng malay. Mabilis siyang tinulungan ni Jiho at dinala sa klinik. Natulog siya hanggang hapon. Gabing iyon, muling bumisita ang lola ni Jeonwoo upang kunin ang talisman, ngunit tumanggi si Sung A. Gusto niyang personal na pumunta si Jeonwoo para tanggapin yon. Pagpasok ni Jeonwoo, nabigla si Sung A nang makita itong basang-basa ang buong katawan, at doon niya nalaman, lulunurin ito ng kapalaran. Umupo si Jeonwoo at diretsong tinanong ang presyo ng 5 talisman. Hindi ito napag-isipan ni Sung A, kaya bago pa siya makasagot, pinagalitan siya ni Jeonwoo, iniisip na isa lang siyang mandaraya. Hinila niya agad ang kanyang lola palabas ng palasyo. Gabi iyon, pinagmamasdan ni Sung A ang plano niya para sa college entrance exam. Tinanggal niya ito at ipinalit ang plano ng pagliligtas kay Jeonwoo. Nakasaad doon, nakatakdang malunod si Jeonwoo. Nasa akin pa ang mga talisman ni Wang. Determinado siyang gawin ang lahat para mailigtas siya. Kinaumagahan, nakita ni Jiho ang maraming talisman kay Sung A at hiniling na bigyan si Bumin dahil naniniwala na siyang totoong may nakita ito sa banyo. Pero tumanggi si Sung A dahil hindi naman daw gwapo si Bumin. Paglabas niya ng pasilyo, nasalubong niya si Jeonwoo. Ayaw sana niyang makipag-usap kaya kunwari nagbabasa ng school newsletter. Ngunit nang makalampas si Jeonwoo, napansin niyang basa ang dingding na parang may kakaibang presensya. Naalala niya bigla ang sinabi ni Jiho tungkol kay Bumin.
Nagdesisyon si Sung-ae na silipin ang banyo ng mga lalaki. Pagkapasok, tumulo ang tubig sa kanyang balikat. Nagmumulto na naman ang babaeng multo upang takutin siya. Hindi nito alam na si Sung-ae ay handa. Idinikit niya agad ang talisman sa ulo ng multo at pinarusahan ito. Nang mapansin niyang nakikinig ang multo, nangako siyang tutulungan niya itong matahimik balang araw. Pero bago siya makaalis, pumasok ang ilang lalaki at naipit siya sa loob habang halos hindi niya matiis ang usok ng sigarilyo. Sa kabutihang palad, dumating si Jeonwoo. Ngunit dito na nagsimula ang kanyang kapalaran. Naamoy ng multo ang isang taong malapit ng mamatay, kaya nagising ang kanyang likas na ugali at nakalimutan ang mga aral ni Sung-ae. Mabilis itong gumapang at umupo sa balikat ni Jeonwoo. Namula ang kanyang mga mata, bumagsak ang tubig mula sa kanyang katawan at tila nalunod. Hindi siya makahinga. Bago pa makaalis ang mga lalaki, tumakbo si Sung-ae at hinawakan ang gripo. Dinikit niya ang talisman at nagsimulang magwisik ng tubig sa multo. Tinamaan ng init ng talisman ang multo at nagpagalagala ito sa silid na tila nahihirapan. Ilang saglit pa, tuluyan itong naglaho at nailigtas si Jeonwoo. Tinitigan siya ni Jeonwoo at diretsong tinanong kung ano ba talaga ang gusto niyang gawin. Gayunpaman, hindi siya makapagpaliwanag. Tinitigan na lang niya si Jeonwoo at napilitan siyang umiti. Dahil sa vandalismo, lahat ng estudyanteng nasa banyo ay pinarusahan ng paglilinis sa loob ng 1 linggo. Mabilis na umiwas si Jeonwoo kay Sung-ae. Tuwing nakikita siya nito, gusto sanang magpaliwanag ni Sung-ae na natakot lang siya kaya siya nagwisik ng tubig dahil may nakita siyang insekto. Pero iniisip ni Jeonwoo kahit totoong takot siya sa insekto, hindi naman niya kailangang umabot sa ganoon. Pakiramdam ni Jeonwoo, nakakasama si Sung-ae at wala siyang pakinabang. Kaya sinabi niyang lumayo ito at huwag nang lapitan pa siya. Kahit nasaktan si Sung-ae sa sinabi, masaya pa rin siya sa kalooban dahil nailigtas niya ang taong gusto niya. Ngunit hindi niya alam na marami pang multong naghihintay na ipahamak si Jeonwoo bilang pamalit. Kapag hindi ito nakipagtulungan kay Sung-ae, maaari itong mamatay anumang oras. Kinagabihan, pag-uwi ni Sung-ae, muli siyang pinagalitan ni Se-han dahil sa kanyang katangahan. Alam ng ina na naubos na ni Sung-ae ang lahat ng talisman na nakuha niya, kaya pumunta siya kay Wang upang kumuha pa ng bago. Kahit madalas niyang pagalitan ng anak, mahal na mahal at laging kinukonsinti pa rin niya ito. Kinabukasan, gustong lapitan ni Sung-ae si Jeonwoo upang ipasok ang talisman sa kanyang bulsa, pero labis na itong nag-inat at nanlalamig sa kanya. Nakita ni Jiho na laging hawak-hawak ni Sung-ae ang talisman, kaya kunwari itong nadapa sa mesa ni Jeonwoo at kinuha ang cellphone ni Sung-ae. Dumating ang lola ni Jeonwoo dala ang mga regalo para sa lahat at aksidenteng nakita ang cellphone ng apo sa kamay ni Sung-ae. Agad namang sumabat si Jiho at sinabing napulot niya yon. Karaniwan, hindi na masyadong nagdududa ang matatanda, kaya naniwala ang lola at nagpasalamat pa. Dahil nagdududa si Nabumin at gasyok sa pagkatao ni Jeonwoo, naghanap sila ng impormasyon online. Laking gulat ng lahat ng lumabas na mahusay pala itong mamamana. Ngunit sa isang komento, lumitaw na si Jeonwoo raw ang nagsunog ng dormitoryo. Isang nakakagulat na balita ito. Lahat ay hula na ito ang pangunahing dahilan ng kanyang paglipat ng paaralan. Tahimik na tao si Jeonwoo kaya ayaw niyang ipaliwanag ang mga bagay na yon. Nang malaman niyang nawawala ang kanyang telepono, dali-dali siyang naghanap at nakita ang kanyang lola kasama sina Sung-ae at Jiho. Nagkataong hawak nila ang kanyang cellphone. Medyo kakaiba yon kaya nagduda si Jeonwoo. Ngunit natuwa ang lola niya dahil akala niya ay may bagong kaibigan ang apo. Mabilis namang nagsabi si Sung-ae na gusto talaga niyang maging kaibigan ni Jeonwoo at nais niyang pumunta sa bahay ng lola para makipaglaro kahit isang araw. Dahil sa tindi ng malas na bumabalot kay Jeonwoo, ni ang talisman ay hindi sapat para iligtas siya. Kaya sinamantala ni Sung-ae ang pagkakataong maimbitahang kumain sa bahay nito upang makapagtago ng mas marami pang talisman. Kinabukasan, natagpuan ni Sung-ae ang bahay ni Jeonwoo. Pagkapasok niya, mabilis siyang nagtago ng isang talisman sa ilalim ng bowl. Bagamat naiinis si Jeonwoo sa kanya, pinapasok pa rin niya ito ng may pag-aatubili. Gusto sanang maglibot ni Sung-ae sa loob ng bahay, ngunit pinagsabihan siya ni Jeonwoo na manatili lang sa isang lugar at hintayin ang kanyang lola. Parang dagang hindi mapakali si Sung-ae. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng isang silid, ngunit nahuli siya ni Jeonwoo. Wala siyang nagawa kundi bumalik sa inuupuan. Nang iabot ni Jeonwoo ang isang baso ng tubig, nasabi niyang kasing init iyon ng kamay ng kanyang ina. Ngunit ang malambing niyang salita ay ikinainis ni Jeonwoo. Kinuha niya pabalik ang baso, dahilan upang mag-agawan sila at mabuhusan ng tubig ang mesa. Kinuha ni Sung-ae ang tissue sa likuran ng balikat ni Jeonwoo at sa hindi inaasahan, lalo pang lumapit ang kanilang pagitan. Sa mga oras na yon, bumalik mula sa palengke ang lola ni Jeonwoo at si Jiho. Sinabi ni Jiho na vegetarian siya para makatipid para sa lola. Kaya ang hapunan nila ay puro gulay lamang. Ngunit kumain silang lahat ng masaya. Tuwa na tuwa si Sung-ae dahil napakasarap ng pansit na kinain niya. Hindi rin niya itinago ang katotohanan ng anak siya ni Se-han. Bagamat hindi mahusay magluto ang kanyang ina, mahal na mahal siya nito at laging kinukonsinti. Pagkarinig ng lahat sa kwento ni Sung-ae, biglang natahimik ang paligid. Medyo naging emosyonal ang lola ni Jeonwoo at namula ang gilid ng kanyang mga mata. Nang makita niyang sarap na sarap si Sung-ae sa pagkain, dinagdagan pa niya ang mangkok nito ng pansit. Ang inosenteng kilos ni Sung-ae ang nagparelax kay Jeonwoo. Naalala niya bigla ang kanyang ngiti. Hindi niya alam kung talagang malakas si Sung-ae o nagkukunwari lang. Si Jiho man na malapit kay Sung-ae, hindi niya alam na ampon pala ito. Kaya laking gulat niya nang mapansin ang katahimikan ni Sung-ae na parang wala lang iyon sa kanya. Hindi siya nahihiyang ikwento ito dahil para kay Sung-ae hindi iyon kahinaan.
Para sa kanya, wala lang iyon. Napabuntong hininga ng malalim si Jiho dahil sa tagal nilang magkaibigan, hindi niya pala lubos na kilala si Sung-A. Nang mapunta si Sung-A sa silid ni Jeonwoo, nakita niya ang pagkakataon upang maitago ang isa pang talisman. Ngunit dahil napakataas ng lugar, nabasag nila ni Jiho ang mga gamit. Narinig ni Jeonwoo sa labas ang ingay, kaya mabilis niyang binuksan ang pinto. Nakita niyang nakahandusay ang kanyang metal box. Galit na galit siya dahil pinakialaman ni na Jiho at Sung-A ang kanyang mga gamit. Napansin ni Jeonwoo na may tinatago si Sung-A sa kanyang kamay, kaya sinubukan niya itong agawin. Ngunit mabilis na itinulak siya ni Jiho upang protektahan si Sung-A. Dahil dito, nagawa niyang maitago ang huling talisman sa estante. Sa sobrang pag-aalala sa pagtatago ng talisman, nakalimutan na ni Sung-A na may trabaho pa siya sa bahay. Paglabas niya, tinawag siya pabalik ng lola ni Jeonwoo. Matagal na pala niyang alam na shaman si Sung-A, pero ngayon lang niya sinabi. Dahil nagmamadali siya, nakipagkasundo na lang siya na magkita uli sa susunod. Samantala, sa equipment room, nakahiga si Teacher Baek at nag-isip, naalala niya bigla na si Jeonwoo ay isang pambansang mamamana. Hindi niya maunawaan kung bakit lumipat ito rito. Tinawagan niya ang isang kaibigan at nalaman niyang pinaalis si Jeonwoo sa dating paaralan at matagal nang nasira ang kanyang career sa archery. Kinabukasan, muling lumapit si Sung-A kay Jeonwoo, ngunit hindi siya pinansin nito. Pinaalalahanan pa siya ni Jiho na huwag nang lapitan ang binata dahil wala itong balak makipagkaibigan. Kumalat sa buong paaralan ang chismis na siya ang nagsunog ng dormitoryo. Narinig pa yon ni Sung-A habang papunta sa banyo. Sa oras ng pananghalian, lahat ng estudyante ay umiiwas kay Jeonwoo. Tanging sina Sung-A at Jiho lang ang gustong kumain kasama niya. Kahit alam nilang ayaw nitong makipagkaibigan, makapal pa rin ang mukha nilang sumama. Ngunit sa totoo lang, si Sung-A lamang ang tunay na nagnais protektahan si Jeonwoo. Si Jiho ay hindi talaga nagtitiwala sa kanya. Ngunit hindi lang multo ang nakikita ni Sung-A, nakikilala rin niya kung sino ang mabuting tao. At naniniwala siyang mabait at mainit ang puso ni Jeonwoo. Gabing iyon, nagulat si Jeonwoo nang makitang maraming nilutong pansit ng kanyang lola. Sabi nito, para raw sa bagong kapitbahay. Pero nang sundan niya ito, natuklasan niyang ibinibigay pala ang mga yon kay Sung-A. Galit na galit si Jeonwoo at minura si Sung-A. Hindi na niya ito hinayaang makapagsalita. Tumalikod siya at iniwan ang templo. Natulala si Sung-A, nanginginig sa kaba. Hindi lamang dahil minura siya nito, kundi dahil nakita niyang napapalibutan si Jeonwoo ng apoy. Namula ang kanyang mga mata at naisip niya, bakit napakasinumpa ng kapalaran ng binatang ito. Kinabukasan, pagdating ni Jeonwoo sa klase, sinalubong siya ng masasamang tingin ng kanyang mga kaklase. Hindi niya kinaya, kaya nagdahilan siyang ayusin ang basura at lumabas. Isang tingin pa lang, alam na ni Jiho kung ano ang nangyayari. Samantala, muli na namang nahuli sa klase si Sung-A. Nakita niya si Jiho at tinanong kung nasaan si Jeonwoo. Nang malaman niyang nasa bodega ito, kinabahan siya. Mabilis niyang kinuha ang cellphone ni Jeonwoo upang ilabas ang talisman. Ngunit nang tingnan niya ito ng mabuti, napagtanto niyang iyon pala ay itinakdang kapalaran. Sa oras na yon sa bodega, inatake si Jeonwoo ng isang apoy na multo. Sinubukan niyang tumakas ngunit hindi niya nagawa. Ang malulungkot na alaala ng kanyang mga dating kaibigan ay lalo lamang siyang pinanghinaan ng loob. Si Sung-A naman ay nasa labas, buong lakas na sinisira ang pinto. Dahil wala siyang dalang talisman, asin ang ginamit niya upang pahinain ang kapangyarihan ng apoy na multo. Ngunit hindi rin ito gumana. Sa sandaling iyon, gumamit si Jiho ng malaking usok na pangbuga at tinutok ito sa bodega at epektibo ang kanyang paraan. Nang makaligtas si Jeonwoo sa panganib, agad siyang ipinatawag sa opisina ng punong guro upang magsulat ng ulat. Narinig na ng guro sa klase na si Jeonwoo raw ang nagsunog ng dormitoryo sa dati niyang paaralan. Kaya inakala nitong siya rin ang nagsunog ng bodega. Kahit alam ni Sung-A na hindi totoo iyon, hindi pa rin niya mapatigil ang guro sa pagdududa. Nagngingit-ngit si Sung-A dahil hindi man lang ipinagtanggol ni Jeonwoo ang sarili. Ngunit nanatili itong kalmado. Nagpasalamat pa siya kay Sung-A sa pagliligtas ng kanyang buhay, ngunit pinaalalahanan din niya ito na huwag masyadong mag-alala para sa kanya. Alam ni Jeonwoo na walang pakialam ang iba kung siya man ay nagsimula ng apoy o hindi. Ang iniisip nila ay siya ang dahilan. Matapos sabihin yon, tumalikod siya at umalis. Naiwan si Sung-A na nag-isip. Mabuti na lamang at naroon si Jiho upang palakasin ang kanyang loob. Dahil malungkot si Sung-A, nagpahinga muna siya at hindi tumanggap ng mga bisita kinagabihan. Ngunit dumating si lola ni Jeonwoo, o mas tama, ang kanyang espiritu, upang hanapin si Sung-A. Alam niyang iniiwasan siya ng kanyang apo, kaya siya na mismo ang lumapit upang damayan si Sung-A. Ikinuwento ni lola na kaya naging malamig si Jeonwoo ay dahil sa tuwing nagtitiwala at nagbubukas siya ng puso sa iba, siya ay nasasaktan lamang. Isinumpa na siyang maging malas mula pagkasilang. Para kay lola, si Jeonwoo ay isang malakas ngunit kaawa-awang binata. Hindi na napigilan ni lola ang kanyang luha habang ikinukwento ang tungkol sa apo. Mula noong siya ay nabubuhay hanggang sa maging espiritu, palagi niyang binabantayan si Jeonwoo. Ngayong gabi, siya ay lumapit kay Sung-A upang hilingin na samahan at aluin si Jeonwoo dahil malamang ay labis itong malulungkot pag-uwi. Bagamat ipinangako ni Jeonwoo na iiwanan na niya ang pag-archery, pumunta pa rin siya sa training ground upang manood ng mga manlalaro. Nang makita siya ni Teacher Baek, agad itong lumapit upang makipag-usap. Narinig na niya ang kwento ni Jeonwoo mula sa isang guro sa dati nitong paaralan. Lagi raw may aksidenteng nangyayari sa bawat kompetisyon na sinasalihan niya. Naisip pa nga ni Teacher Jong-sik na sinasaniban ng multo si Jeonwoo na labis na nakaapekto sa ibang mga manlalaro.
Bumaba raw ang ranggo ng koponan mula nang sumama siya, maliban kay Jeonwoo na laging mahusay. Ngunit hindi iyon naging mabuting bagay dahil hindi naman siya makakasali mag-isa. Inakala ni Teacher Baek na pinagbintangan lamang si Jeonwoo ng mga pasaway na estudyante. Ngunit itinama siya ni Jong-sik, umamin daw mismo si Jeonwoo. Bagamat hindi siya ang nagsimula ng apoy, siya ang naging sanhi. Kaya nagreklamo ang mga kakampi niya dahil umamin siya ngunit hindi naparusahan. Nahihirapan si Jong-sik pumili kung si Jeonwoo o ang iba pa ang papanigan, kaya pinakawalan na lamang niya ito. Napabuntong hininga si Teacher Baek nang marinig ang lahat. Mula noon, nagpasya siyang kukupin si Jeonwoo. Alam niyang napakahalaga ng lola nito sa kanyang puso, kaya pinayuhan niya itong ipagpatuloy ang pag-archery para sa kanya. Nag-alinlangan si Jeonwoo ng matagal. Hindi dahil takot siyang kamuhian ng iba, kundi dahil natatakot siyang makita ng kanyang lola ang pagkamuhi ng mga tao habang siya ay naglalaban. Hindi niya yon kayang tiisin. Matapos sabihin yon, nagpaalam siya kay Teacher Baek at umalis. Habang pinagmamasdan ang kanyang paglayo, nakaramdam ng awa si Teacher Baek. Tinawag pa niya itong si Jeon, ang mabait na kordero. Paanong ang isang tulad niya ang magsusunog ng apoy? Tanong niya sa sarili. Pag-uwi ni Jeonwoo, natuklasan niyang pumanaw na ang kanyang lola. Labis siyang nanlumo at naligaw. Mabilis namang nagtungo si Sung-ae sa burol. Nang dumating ang shaman, muling nagalit si Jeonwoo. Ayaw niyang naroon ito dahil iniisip pa rin niyang isa lamang itong manloloko. Ngunit sa kabila ng kanyang galit, nanatiling matatag si Sung-ae. Naroon siya dahil nag-aalala na baka labis na masaktan si Jeonwoo at nais din niyang makita si lola sa huling pagkakataon. Ito ang unang beses na dumalo siya sa isang burol, kaya hindi niya alam ang gagawin. Tinawagan niya ang kanyang ina upang magtanong, ngunit abala ito sa pag-ehersisyo at agad pinatay ang telepono. Kinagabihan, inanyayahan si Seihan ng kapitan ng baryo upang magpalayas ng multo. Nang makita niya ang masamang enerhiya sa paligid, alam niyang hindi ito ordinaryong kalaban. Nang harapin nila ito ng kanyang ate na si Chae-yang, napagtanto nilang isang demonyo ang kaharap nila. May sumpa na nakatago sa banga at nang basagin ito ni Chae-yang, kumawala agad ang masamang enerhiya. Agad na tumakbo palabas ang lahat. Malakas ang kapangyarihan ni Seihan kaya siya ang naiwan upang makipaglaban. Ngunit nasugatan siya ng demonyo. Pagkasara niya ng pinto, agad siyang nagsuka ng dugong lason. Ginamit niya ang sariling dugo upang magsulat ng talisman at harangan ang pinto. Dahil hindi niya kayang palayasin ang demonyo, ibinalik niya ang pera sa kapitan ng baryo. Binalaan pa niya ito na huwag na muling kumuha ng shaman dahil sinumang pumayag ay tiyak na manloloko. Nataranta at natakot ang kapitan ng baryo, iniisip kung paano niya maililigtas ang buong nayon. Ayon kay Chae-yang, napakalakas ng masamang espiritu. Kung hindi ito kusang aalis, hindi kayang itaboy ng tao. Hinimok ni Butler Kim ang lahat na mag-empake at bumalik na lamang. Sa sandaling iyon, napansin ni Seihan ang kakaibang antigong hikaw sa kanyang paanan, ngunit hindi niya alam kung paano ito napunta roon. Samantala sa burol, hindi pa rin makontak ni Sung-ae ang kanyang ina, kaya nag-text siya kay Ji-ho. Dumating ang mga tiyo ni Jeonwoo nang mabalitaan ang pagkamatay ng kanyang lola. Sa harap ng larawan nito, walang habas nilang pinagsalitaan ng masama si Jeonwoo. Ininsulto siya at tinawag na malas. Sinubukan pa ng panganay na tiyo na saktan siya, ngunit dumating si Ji-ho at napigilan ito. Nang matapos ang gulo, inabot ni Ji-ho kay Jeonwoo ang isang lata ng tubig. Nagpasalamat siya rito. Ito ang unang beses na narinig ni Ji-ho at Sung-ae na magsabing salamat si Jeonwoo. At alam ni Sung-ae na iyon ang pinakatapat na pasasalamat mula sa kanya. Pauwi na, tinawagan ni Sung-ae si Wang. Alam niya na peke ang mga amulet na ginawa nito para sa kanyang ina. Ngunit hindi niya ito sinabi kay Seihan. Humingi na lamang siya ng 100 talisman pa. Siyempre, tumanggi si Wang. Binigyan na lang niya si Sung-ae ng link sa isang kurso tungkol sa paggawa ng talisman. Ngunit sobrang mahal nito at walang sapat na pera si Sung-ae. Sa totoo lang, gusto ni Wang ng kapalit para sa kanyang tulong. Ampon lamang si Sung-ae ni Seihan, kaya gagawa siya ng paraan upang tulungan ang kanyang anak. Pagkatapos magsalita, kusa nang ibinaba ni Wang ang telepono. Ayaw na niyang madamay pa kay Sung-ae. Samantala, nakabalik na si Jeonwoo sa bahay. Nadurog ang kanyang puso nang makita ang sapatos ng kanyang lola. Naalala niya ang mga alaala nila at napaluha. Mula ngayon, tuluyan na siyang nag-iisa at wala nang masasandalan. Samantala, dinala ni Seihan sa kanilang tahanan ang antigong hikaw upang pag-aralan. Kanina lamang ay tinamaan siya ng demonyo. Bagamat hindi nito ikinapahamak ang kanyang buhay, napagtanto niyang may taong nagsakripisyo ng sarili upang palakasin ang masamang espiritu. Ang paggamit ng sumpa ng masamang espiritu ay maaaring magdulot ng kapahamakan at maging kamatayan. Sa sandaling iyon, narinig ni Seihan ang boses ni Sung-ae sa labas ng pinto. Agad itong nagpakult at naglalambing sa kanyang ina. Matagal nang hindi nakikita ni Shaman Chae-yang si Sung-ae. Masayang-masaya siya nang makita na masaya pa rin sina Seihan at ang kanyang anak. Sinamantala ni Sung-ae ang pagkakataon na nandoon si Shaman Chae-yang upang hilingin sa kanyang ina at kay Chae-yang na tulungan si Jeonwoo dahil iniisip niya na kapag natalo ang kamalasan ni Jeonwoo, babalik ito sa normal at hindi nakamumuhian ng lahat. Kung hindi siya hihingi ng tulong sa dalawang pinakamahuhusay na shaman sa lugar na yon, hindi niya alam kung kanino pa siya lalapit. Sa totoo lang, wala talagang kakayahan si Sung-ae na iligtas si Jeonwoo. Alam ni Chae-yang na kailangan ng pamangkin niya ng gabay, kaya binigyan niya ito ng isang aklat na naglalaman ng mga sikretong kaalaman para talunin ang masasamang espiritu. Ngunit nakasulat ito sa wikang Chino, kaya kinailangan pang isalin ni Sung-ae sa Koreano.
Hindi ito madali para sa isang taong ayaw mag-aral gaya ni Sung-ae, pero dahil naglalaman iyon ng mga lihim na makakatulong sa kanya laban sa pinakamalalakas na multo, matiisin niyang isinalin ang bawat salita. Pagkatapos ng klase, dumiretso siya sa bahay ni Jeonwoo upang kamustahin ito. Nang makita siya ni Jeonwoo, gusto sana siyang palayasin. Napilitan si Sung-ae na magsinungaling na may bagay siyang nakalimutan, kaya siya bumalik. Sa ayaw at sa gusto ni Jeonwoo, pinapasok niya ito. Naglibot si Sung-ae sa bahay habang nagtatanong kung may gustong kainin si Jeonwoo. Bigla siyang napatigil nang makita ang isang multo sa harapan niya, isang multong lumilitaw lamang kapag may intensyon ng mamatay ang isang tao. Alam ni Sung-ae ang balak ni Jeonwoo at pinigilan niya ang kanyang luha. Hindi niya masabi sa kanya ang nakita niya, kaya binanggit na lamang niya ang lola nito upang palakasin ang loob ni Jeonwoo. Kung alam ng kanyang lola ang kalagayan niya ngayon, siguradong malulungkot ito. Agad siyang pinaalis ni Jeonwoo. Pagkaalis niya, dumating naman si Ji-ho dala ang susi ng silid ng archery mula kay Teacher Baek. Mukhang hindi pa rin sumusuko ang guro. Samantala, dahil gustong malaman ni Seihan ang pinagmulan ng hikaw, pumunta siya sa antigong gallery ni Hee-seok. Kumpirmado ni Hee-seok na yon ang binili ni Seokwa, pero wala siyang numero nito. Kilalang shaman na si Seokwa sa social media, kaya kung gustong makipag-ugnayan ni Seihan, kailangan muna niyang magpadala ng mensahe at maghintay ng tugon. Nawala ng pasensya si Seihan at ayaw na sanang makipag-ugnayan pa. Bago umalis, nagbabala siya kay Hee-seok na huwag nang magbenta kay Seokwa kung ayaw niyang maparusahan. Pagkaalis ni Seihan, lumabas mismo si Seokwa mula sa bahay. Alam niyang mag-aalala si Seihan, kaya pinaarte niya si Hee-seok na magkunwaring walang alam. Hindi nagtagal pagka-uwi, kinailangan agad ni Seihan na harapin ang problema ni Jeonwoo. May isang kaluluwang kusa ng lumisan sa mundong ito na gustong sakupin ang katawan ng binata. Mahalaga ngayon na malaman kung gusto pa bang mabuhay ni Jeonwoo. Hindi sapat na gustuhin lang ni Sung-ae na mabuhay siya. Naunawaan ni Sung-ae na sobrang hirap ang pinagdaraanan ni Jeonwoo at baka hindi na nito alam kung ano ang gusto niya. Pinayuhan siya ni Seihan na gawin ang lahat para muling magnasa si Jeonwoo na mabuhay. Pagkatapos, dapat gawing pansariling talisman ni Sung-ae ang kanyang katawan upang protektahan siya. Sa ganitong paraan, sa kanyang katawan isusulat ang mga simbolo sa halip na sa papel. Dapat sulitin ni Sung-ae ang panahon kasama si Jeonwoo. Sa ganoong paraan mawawala ang kamalasan nito. Mahalaga na magbahagi sila ng init sa isa't isa. Pwede silang maghawak kamay upang magbahagi ng init, o kaya ay dahan-dahang idikit ni Sung-ae ang kanyang kamay sa kanya. Kinaumagahan, dumiretso si Sung-ae sa bahay ni Jeonwoo para yayain siyang pumasok. Kahit sinusundan niya ito parang buntot, malamig pa rin ang pakikitungo ni Jeonwoo. Nagkunwari si Sung-ae na hinahaplos ang batok nito at nakita niyang umurong ang multo. Ibig sabihin, gumagana ang orasyon. Pagpasok nila sa klase, nadatnan nilang pinag-uusapan ng lahat ang maling chismis. Nalaman pala ni Boo-min sa opisina na nagtalo si Teacher Baek at ang advisor tungkol sa paratang na si Jeonwoo ang nagsunog. Itinuwid ni Teacher Baek ang issue at napilitang humingi ng tawad ang advisor. Agad namang sinamantala ni Sung-ae ang pagkakataon para hawakan ang kamay ni Jeonwoo at batiin ito. Umurong muli ang multo. Dahil dito, paulit-ulit na sinadya ni Sung-ae na dumikit kay Jeonwoo at napansin niyang lalo pang kumupas ang multo. Napansin agad ni Ji-ho ang kakaibang kilos niya at nakaramdam ng kaunting pagkailang dahil baka isipin ng iba na sira-sira si Sung-ae. Pero hindi na niya iyon inalintana. Ang mahalaga ay nagagawa niya ang tama. Sa pagkakataong iyon, nakasunod siya kay Jeonwoo hanggang columbarium. Ngayon, hindi na siya pinalayas nito. Napaiyak si Sung-ae habang nakatingin sa larawan ng lola ni Jeonwoo at tahimik na tinitigan ni Jeonwoo ang bawat larawan. Bumalik sa kanya ang alaala ng kabataan. Kahit wala siyang mga magulang, may lola siyang naging matatag at ligtas na sandigan. Kinagabihan, sa halip na umuwi, pumunta si Jeonwoo sa equipment room. Muling nag-ready siya ng palaso at tumira. Matatag at pantay pa rin ang kanyang performance. Nakita yon ni Teacher Baek mula sa itaas at natuwa. Kinabukasan, ginamit ng guro ang dahilan na hindi pa nalilinis ang silid ng archery upang makausap siya ng pribado. Sa tapat na payo ng guro, napaisip si Jeonwoo kung dapat ba siyang bumalik sa archery. 10 taon na niyang minahal ang sport na yon at napakarami na niyang naibuhos dito. Kinuha niya ang pana at tumira ng eksakto sa target. Walang sablay. At sa bawat tama, unti-unting umurong ang multo. Habang tumitira si Jeonwoo, nakaupo naman si Sung-ae sa bato at nakaramdam ng ginhawa. Kinaumagahan, maaga siyang nagpunta upang iwan ang pink na anting-anting sa mesa. Pagbukas ng pinto ni Jeonwoo, nadatnan niya si Sung-ae roon. Gusto rin niyang makausap ito ng pribado. Hindi maintindihan ni Jeonwoo kung bakit palagi siyang sinusundan ni Sung-ae. Bago pa man siya makasagot, gusto muna ni Sung-ae marinig ang saloobin niya tungkol sa archery. Sa kwento ni Jeonwoo, nakita niyang tunay itong may passion sa sport. Habang inaalala niya ang kanyang mga tagumpay, hindi maiwasang umiti ang mga labi nito. Doon nakaramdam ng awa si Sung-ae. Sinabi niyang ang mga bata ay dapat pinoprotektahan ng matatanda. Ngunit nag-iisa si Jeonwoo. Kaya kailangan siyang bantayan ni Sung-ae. Akala niya ay awa lamang iyon, pero mabilis na ipinaliwanag ni Sung-ae na ito ay dahil sa pagkakaibigan. Ngumiti si Jeonwoo. Sa sandaling iyon, nakita ni Sung-ae ang multo sa kabilang palapag. Unti-unti na itong naglalaho. Labis ang tuwa ni Sung-ae at tinaas ang kamay upang makipag-high five kay Jeonwoo. Pagkaraan ng sandali, natanto niyang hawak na niya ang kamay nito. Nanigas ang kanyang mukha, ngunit hindi niya alam na iyon ang unang pagkakataon na humawak si Jeonwoo ng kamay ng isang babae. May kakaibang damdamin na umusbong sa kanilang puso. Walang nakakaalam kung ito ba ay pagkakaibigan o pag-ibig.
Dahil sa simpleng paghawak na yon, labis ang saya ni Sung A. Lahat ng bisita sa palasyo ay kinailangan pang magbigay sa kanya ng payo tungkol sa pag-ibig. Inis na inis si Seihan sa anak. Gusto na sana niyang pagalitan ito pero pinigilan siya ni Butler Kim. Ayaw niyang wasakin ni Seihan ang kaligayahan ng anak. Sapagkat ito ang unang pag-ibig ni Sung A. Hindi rin nagpahuli si Jeonwoo, nahirapan siyang mag-focus dahil naaalala niya ang paghawak ng kamay ni Sung A. Kinagabihan, dinala ni Seihan ang anak sa bahay na tinitirhan ng demonyo. Labis ang kuryosidad ni Sung A. Hindi niya maintindihan kung bakit may nakasabit na lubid na dayami at nakakalat na pulang clay. Isa itong ritual para salubungin ang isang makapangyarihang Diyos. Sobra lang ang pagtantya niya sa demonyo. Ipinaliwanag ni Seihan sa anak na ginagawa niya ito upang palakasin ang loob niya dahil napakalakas ng demonyo at mahirap labanan. Maingat na pinuri ni Sung A ang ina. Kahit napakalakas na ng demonyo, hindi pa rin sumusuko si Seihan. Itinuturing pa rin itong unang pagkakataon na nakipaglaban siya sa demonyo. Natuto rin si Sung A ng ganitong determinasyon mula sa ina. Kaya nitong nakaraang 13 araw, pinoprotektahan niya si Jeonwoo. Kahit sinabi ng kapalaran na mamamatay ito sa loob ng 21 araw, ni minsan ay hindi inisip ni Sung A na sumuko. Ngumiti si Seihan habang nakatingin sa anak. Para sa kanya, bata pa rin si Sung A. Sa sandaling iyon, sunod-sunod na umalingaw-ngaw ang tunog ng binabasag na pinto. Agad na napansin yun ni na Sung A at ng kanyang ina. Dalawang binatang mahilig mag-explore ng mga haunted house pala ang may kagagawan. Binalaan sila ni Seihan. Nataranta ang lalaking nakasuot ng asul nang marinig iyon, pero dala ng kuryosidad, gusto pa rin niyang yayain si Seihan na pumasok kasama niya. Nakita ni Sung A na iniistorbo na ang ina, kaya ginamit niya ang espada ng exorcism para takutin ang dalawang binata at napaalis na sila. Akala ni na Sung A at ng kanyang ina ay sumuko na ang mga ito, pero matitigas ang ulo ng dalawa at bumalik pa rin. Sa pagkakataong ito, binuksan ng lalaking nakaasul na si Chanji ang pinto. Dumagsa ang mga komento sa screen. Nakita ni Chanji ang isang singsing sa sahig, pinulot ito at isinuot sa kanyang kamay. Agad siyang sinapian ng demonyo at nag-anyong nakakatakot na may mapulang mga mata. Biglang sumara ang pinto at ang kaibigan niyang kasama ay mabilis ding nalipol. Tapos na ang hamon ng haunted house. Kinabukasan, patuloy na naghanap si Sung A ng impormasyon sa mga sinaunang aklat. Nakasaad doon na kung may bagay na may mata, ilong, at labi at ibabad iyon sa amoy ng isang talisman bilang pamalit, maaari pa rin itong protektahan ang may-ari. Naiinis si Sung A dahil wala siyang maisip na bagay na maaaring gamitin. Kung ipahawak niya kay Jeonwoo ang manika, masyadong halata. Nang ibuhos niya ang laman ng bag, napansin niya ang isang lipstick na hugis manika. Ngunit hindi niya alam kung paano iyon ibibigay kay Jeonwoo nang hindi halata. Nang mabanggit ni Jeonwoo ang tungkol sa panahon, nagkaroon ng rason si Sung A para ibigay ang lipstick sa kanya. Habang nakatingin sa labi ni Jeonwoo, hindi napigilan ni Sung A ang mamula. Kinabukasan, sumakay si Sung A ng bus papuntang eskwela at naalala ang nangyari kahapon, kaya labis siyang nahiya. Napansin ni Jeonwoo ang kakaibang ekspresyon ni Sung A kaya tinukso niya ito at hinawakan sa batok. Nabigla si Sung A nang makita na si Jeonwoo pala ang nanunukso sa kanya. Ngumiti silang dalawa sa isa't isa at halos hindi makapaniwala si Jiho sa kanyang nakita. Ilang araw lang ang nakalipas, galit na galit pa ang dalawa sa isa't isa. Sa oras ng tanghalian, mas lalong nasaktan si Jiho nang hilahin niya ang upuan para kay Sung A ngunit mas pinili pa rin itong umupo sa tabi ni Jeonwoo. Ipinilit ni Jiho na hilahin si Sung A upang makaupo ito sa tabi niya. Hindi raw niya pwedeng iwan si Jiho. Ngunit nakatingin si Sung A ng masama kay Jiho habang kasama si Jeonwoo. Para sa kanya, masyado itong parang bata. Handa na sana siyang dalhin ang kanin sa pwesto ni Jiho nang biglang naupo roon si Hiji. Nang magsisimula na ang lahat kumain, nakita nilang muling nanunulak at nang-aapi si Jinyon at ang kanyang grupo. Wariin na kasanayan na ng lahat kaya wala nang nagulat. Pati si Sung A ay hindi rin nagpakita ng reaksyon. Pero nang makita niya ang espiritu ng maliit na aso, hindi niya napigilang ngumiti. Paglabas ni Sung A sa bakuran upang magpahinga, nadaanan siya muli ni Jinyon. Nakasunod pa rin si Bokhi, ang aso, sa kanyang amo. Nalito sina Jiho at Jeonwoo nang makita nilang nakangiti si Sung A kay Jinyon. Diretso nang tinanong ni Jiho kung gusto ba niya si Jinyon. Noon lang niya ipinaliwanag na sa aso siya nakangiti. Napakaganda at tapat ng aso sa amo nito. Sigurado si Sung A na yon ang guardian angel ni Jinyon. Noon lang natawa ng malakas si Jiho. Ang nakapagpapagaan ng loob kay Sung A ay mabait at maamo si Bokhi, kaya hindi nito sasaktan si Jeonwoo. Si Jinyon man ay agresibo pero hindi naman talaga nakakatakot. Ang tunay na delikado ay si Gayon. Ang batang multo na sumusunod dito ay napakahirap labanan. Kapag may taong lumapit kay Gayon, lalo na kung mahina ang katawan, makararamdam sila ng hirap sa paghina o matinding sakit ng ulo. Si Hiji ang malinaw na halimbawa. Sa bahay naman kung saan naninirahan ang multo, naghahanda si Seihan para sa ikalawang laban. Tinawag niya si Sung A at agad itong naghanda para sumama. Bago siya umalis, hindi niya nakalimutang makipag-high five kay Jeonwoo bilang pamamaalam. Ginawa niya ito upang madagdagan ang lakas nito. At dahil baka magselos si Jiho, kinailangan niyang gawin din iyon sa kanya. Hindi alam ni Sung A na dahil doon, parehong napa-attach sa kanya ang dalawang binata. Lumalim ang gabi. Nagbihis si Sung A bilang shaman upang tulungan ang ina na ihatid ang mga kaluluwa ng dalawang binatang nasawi. Dahil natagalan siya sa ritual, kinabukasan ay pagod na pagod siyang pumasok sa paaralan. Sanay na rin ang guro na nakikitang natutulog si Sung A sa klase.
Sa oras ng tanghalian, ipinakita ni Gashok ang isang video ng dalawang binatang nasawi matapos pumasok sa haunted house. Natuwa siya at ginising si Sung A para ipanood. Nang sumasayaw si Sung A gamit ang espada, may napansin si Gashok na kakaiba. Tinakpan niya ng kamay ang kalahati ng mukha ni Sung A. Laking gulat niya nang mapagtanto na isa pala itong shaman. Siyempre, hindi inamin ni Sung A ang totoo. Pero hindi pa rin siya tinantanan ni Gashok. Nakiusap pa ito na gayahin ni Sung A ang mga linya ng babaeng nasa video. Dumating sina Jiho at Jeonwoo. Agad na sinagip ni Jiho si Sung A, pero hindi pa rin siya tinigilan ni Gashok. Natigil lang ang lahat ng tuluyan nang magalit si Jeonwoo. Kinasusuklaman ni Jeonwoo ang paraan ng pagtawa ni Sung A tuwing tinatawag siyang baliw o kapag iniisip ng iba na shaman siya. Para kay Jeonwoo, ibig sabihin noon ay hindi mahal ni Sung A ang sarili niya. Gusto sanang ipaliwanag ni Sung A ang lahat, pero wala siyang lakas ng loob. Wala siyang nagawa kundi panoorin na lamang si Jeonwoo habang papalayo. Nakita ni Jiho na masyado ng tensyonado, kaya nagpa siyang kausapin si Jeonwoo ng pribado. Nag-usat silang dalawa habang nagpapalipad ng palaso. Ipinahayag ni Jiho na siya ang nagturo kay Sung A na ngumiti kahit anuman ang mangyari. Gusto niyang maging matatag si Sung A at harapin ang lahat ng pagsubok. Isang napaka-praktikal na kasanayan sa buhay. Hindi niya inasahang magagalit ng husto si Jeonwoo dahil dito. Hindi na rin nag-atubili si Jiho na aminin kay Jeonwoo na gusto niya si Sung A. Huling pagkakataon na raw niyang sasabihin yon upang mas maintindihan ni Jeonwoo si Sung A. Simula ngayon, itatago na lamang niya ang damdamin. Binitawan ni Jiho ang huling palaso at tumama ito ng eksakto sa target. Patunay na seryoso siya sa mga sinabi niya. Kinagabihan, habang pauwi na sina Sung A at ang kanyang ina, nasalubong nila si Jeonwoo. Nakilala nito ang dalawang shaman sa video at nais sanang kuhanan sila ng litrato upang mapatunayan na hindi si Sung A yon. Ngunit hindi alam ni Jeonwoo na si Sung A mismo ang shaman. Mabuti na lang at naroon si Seihan upang protektahan ang anak kaya hindi siya nabisto. Na-realize ni Jeonwoo na hindi makatarungan ang kanyang hiling, kaya humingi siya ng tawad at umalis. Naisip niyang mas mabuting humarap kay Sung A para personal na mag-sorry. Pinayuhan ni Seihan ang anak na puntahan si Jeonwoo. Binilhan pa niya ito ng magandang damit. Itinuturing na rin itong unang date nila. Pero biglang namatay ang ilaw sa parke. Nang mapansin ni Sung A ang mga multong nagsimulang lumitaw, mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Jeonwoo upang hindi ito lapitan ng mga espiritu. Sa ganitong mga pagkakataon, mas madaling magsabi ng nasa puso. Inamin ni Jeonwoo na ayaw niya ang pinipilit ng ngiti ni Sung A dahil naaalala niya ang sarili niya noon. Lalo lang siyang pagtitripan ng masasama kapag pinipilit niyang umiti at hindi siya titigilan hanggat hindi siya umiiyak. Ngunit napagtanto rin ni Jeonwoo na mali siya dahil ipinapataw niya ang kanyang karanasan kay Sung A at nagagalit siya nang wala sa lugar. Niyakap ni Sung A si Jeonwoo at pinatahan ito, isang tahimik na kumpirmasyon na pinatawad na niya siya. Dahil gustong alamin ni Seihan ang kinaroroonan ni Seokwha, pinuntahan niya si Wang upang magtanong. Sinabi ni Wang na sikat na ngayon si Seokwha at marami na siyang kayang gawin upang kumita ng pera. Hindi na rin nag-atubiling tawagan mismo ni Wang si Seokwha at nagbabanggit pa ng pangalan ng isang kamag-anak na matagal na niyang hindi nakita. Ngunit hindi man lang ito ipinagpasalamat ni Seokwha at sinabihan pa si Seihan na huwag makialam sa buhay ng iba. Nang gabing iyon, nagtungo si Seokwha sa haunted house upang magsagawa ng ritual. Bigla siyang nakarinig ng mga kakaibang tunog sa labas. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Sung A at dalawang manika. Akala ni Sung A ay ipinadala si Seokwha ni Chaeyang, kaya masigla niyang kinausap si Seokwha. Samantala, sa silid ng gamit para sa archery, sinabi ni Jeonwoo kay Teacher Baek na nagpasya na siyang bumalik sa archery. Lubhang na antig si Teacher Baek at halos maiyak. Kaya simula kinabukasan, sasanib si Jeonwoo sa koponan. Nang gabing iyon, sumailalim siya sa seremonya ng pagtanggap na pinagdadaanan ng lahat ng bagong miyembro. Kailangang tumakbo si Jeonwoo patungo sa haunted house. Dapat siyang makabalik sa pinanggalingan sa loob ng 1 oras. Kung lumampas, kailangan niyang tumakbo ng 50 ikot. Hindi na sana ito nakapagtataka kung hindi lang tinanggal ni Seokwha ang belo ni Sung A. Sakto namang kararating ni Jeonwoo sa haunted house at doon niya nakasalubong sina Seokwha at Sung A. Nang humarap si Sung A, nakita niyang nakatayo roon si Jeonwoo. Pakiramdam nito'y naubos ang lahat ng kanyang lakas. Wala siyang masabi at agad na tumalikod para umalis. Noon lamang niya napagtanto kung gaano siya nilinlang ni Sung A sa lahat ng panahong iyon. Agad na hinabol siya ni Sung A. Nang makita niya ang mga multong nagtitipon-tipon sa isang lugar, agad niyang nalaman na naroon si Jeonwoo. Nang makita niyang sugatan ito, labis siyang nasaktan at napaluha. Ipinaliwanag ni Sung A na balak naman talaga niyang sabihin kay Jeonwoo na isa siyang shaman, pero dahil galit na galit ito sa mga shaman, hindi niya itinuloy. Bumalik sa isip ni Jeonwoo ang masasakit na alaala na halos hindi siya makahinga. Ginamit noon ni Seokwha ang pangalan ng pagiging shaman upang ikulong at yurakan siya. Kaya ngayon, tuwing naaalala niya yon, pawang pandidiri at takot lamang ang kanyang nadarama. Ipinilit ni Sung A na iba siya sa ibang shaman, ngunit hindi na makapaniwala si Jeonwoo. Ang luha ni Sung A ay tila pawang kasinungalingan lamang sa kanyang paningin. Sa oras na yon, abala si Seihan at ang iba pang shaman sa paglalagay ng mga orasyon upang selyuhan ang bahay. Pagbalik nila, agad tinawagan ni Seihan ang anak, ngunit ayaw sagutin ni Sung A ang telepono. Pagpasok pa lamang ni Seihan, nadatnan niyang nakaupo ang anak at tulala. Ikinuwento ni Sung A sa ina na nadiskubre na siya ni Jeonwoo. 5 araw na lamang ang natitira kay Sung A upang mailigtas si Jeonwoo mula sa malas. Kaya nakiusap siya rito na maging kaibigan pa niya ng 5 araw.
Ngunit tumanggi si Jeonwoo dahil pakiramdam niya ay nakakadiri pa ring isipin si Sung-ae. Habang nag-iisa si Seihan sa silid aklatan, naalala niya ang pag-uusap ng mga shaman kagabi. Kapag pumasok ang sinuman sa haunted house na yon, kahit shaman pa, magiging alay lamang sila. Sasapian sila ng masamang Diyos at mamamatay. Sinabi ni Wang na napakahirap maging masamang Diyos sapagkat kailangang pumatay ng 100 buhay na tao ang nagnanais maging isa. Biglang napaisip si Wang, baka sapat na ang bilang ng mga patay. Magdamag namang nag-isip si Seihan. Alam ni Wang na nag-aalala siya, kaya pinayuhan siyang tanungin na lamang si Sung-ae kung nagkita na sila ni Seokwa. Tapat na ikinuwento ni Sung-ae ang lahat ng nangyari kagabi. Nagsayaw pa nga sila ni Seokwa ng sayaw ng parol, na kadalasang sayaw ng magkapareha. Laking gulat ni Wang nang marinig iyon. Baka balang araw ay maging mas dakilang shaman pa si Sung-ae kaysa sa ina niyang si Seihan. Ngunit nang marinig ni Seihan ang buong salaysay ng anak, alam niyang nagsisinungaling si Seokwa. Kaya't nawala ng saysay ang pormasyon ng mga shaman kagabi dahil wala nang gustong isugal ang kanilang buhay. Sa labas na lamang nila naselyuhan ang bahay. Ngunit nauna pa rin si Seokwa. Gumamit siya ng sumpa na nagiging alay ang sinumang pumapasok sa bahay. Kahit galit pa sina Sung-ae at Jeonwoo sa isa't isa, inantabayanan pa rin niya ito papuntang paaralan kinabukasan. Pareho silang nagdadabog kaya napansin agad ni Hiji. Nagmungkahi si Hiji na magbati na sila upang hindi maapektuhan ang Group SI. Hinila ni Sung-ae sina Jiho at Jeonwoo papunta sa rooftop. Doon niya ibinunyag ang katotohanan na isa siyang shaman. Ang tao sa video na tinutukoy ni Gashok ay siya mismo. Simula 8 taong gulang pa lamang, sumailalim na siya sa ritual ng pagiging shaman. Dahil nais niyang maging normal na estudyante, itinago niya ito. Gusto rin niyang maging kaibigan si Jeonwoo. Kaya't lalo niyang kinailangang itago ang kanyang pagiging shaman. Matagal siyang tinitigan ni Jeonwoo. Gusto niyang malaman kung bakit nais ni Sung-ae na maging kaibigan siya. Hindi alam ni Sung-ae kung paano sasagutin yon. Hindi niya naipahayag ang kanyang tunay na damdamin. Dahil hindi siya sinagot, tumalikod na lamang si Jeonwoo at lumakad palayo. Napaiyak si Sung-ae sa sobrang sama ng loob. Hindi niya kayang sabihin na mamamatay si Jeonwoo sa loob ng 21 araw kung hindi niya ito maililigtas. Kapag sinabi niya yon na yon, parang pananakot lang ang dating. Samantala, determinado si Seihan na hanapin si Seokwa. Kalmadong nagtitimpla ng kape si Wang. Ayon sa kanya, hindi na dapat sayangin ni Seihan ang oras at lakas dahil handang-handa na si Seokwa. Ibinenta na nito ang bahay, ang dambana, at kinansela ang lahat ng mga tipanan. Pati ang kanyang numero ay hindi na makontak. Hindi dahil sa takot siya gaya ng iniisip ni Seihan, kundi dahil ayaw niyang istorbohin ng iba. Malinaw na determinado si Seokwa na maglingkod sa masamang Diyos. Dahil dito, mas lalo pang nagkaroon ng rason si Seihan upang hanapin siya. Samantala, kararating lang ng grupo ni Sung-ae mula sa paaralan. Napansin ni Sung-ae na mahimbing pa ring natutulog ang batang multo sa paanan ni Jeonwoo. Bigla na lang siyang sinunggaban sa buhok ng isang babaeng parang baliw. Paulit-ulit nitong tinatawag si Jeonwoo na magnanakaw. Agad na pinigilan siya ni Sung-ae dahil natatakot siyang magising ang batang multo at umiyak. Karaniwan na itong eksena, pero kung hindi niya ito mapapakalma, tiyak na magkakaroon ng sakuna. Nagising na ang batang multo. Umakyat ito sa balikat ni Jeonwoo at malakas na umiyak. Dahil hindi mapatahan ni Sung-ae, mabilis na hinawakan niya ang kamay ni Jeonwoo upang protektahan ito. Ngunit napakalakas ng iyak ng batang multo kaya nabasag ang hawak na tasa ni Jeonwoo. Nagulat ang lahat at hindi nila maunawaan ang nangyari. Malamig na nagpaalam si Jeonwoo at umalis na dahil tapos na ang slideshow. May kutob si Sung-ae na may mali, kaya nagpunta siya sa bahay ni Jeonwoo upang magsiyasat. Natuklasan niya roon na may silid si gayon na puno ng mga manika, at isa rito'y nakatali sa pulang sinulid na nakakabit naman sa braso ng batang multo. Lumitaw na hindi pala batang multo ang sumusunod kay gayon kundi ang manika mismo. Gustong bilhin ni Sung-ae ang manika sa mataas na halaga, ngunit tumanggi si gayon. Nang makita niyang muli nang iyak ang batang multo, agad siyang tumakbo palayo. Kinagabihan, inalala ni Jeonwoo ang mga kakaibang kilos ni Sung-ae at lalo siyang nandidiri. Pakiramdam niya ay wala itong awa sa kanya at hindi siya itinuring na kaibigan, lahat ng ginagawa niya ay gawain lamang ng isang shaman. Samantala, nag-iisip si Sung-ae kung paano niya mananakaw ang manika. Sa ganitong paraan, maisasagawa niya ang ritual para pahinain ang kapangyarihan ng batang multo. Ipinaliwanag ni Wang kay Sung-ae na maaari namang gumana ang kahit anong talisman. Ang problema, humihina na ang kanyang lakas at enerhiya. Kaya para suportahan siya, gumawa si Wang ng isa pang talisman para sa kanya. Kinabukasan, muli siyang lumapit kay gayon upang hilingin bilhin ang manika. Ngunit binuhusan siya nito ng tubig kaya't nabasa siya ng husto. Habang nag-aaral ang grupo, tumayo si Jeonwoo para maghanap ng libro. Agad siyang sinundan ni Sung-ae upang ilagay ang talisman sa kanya ng palihim, ngunit nahuli siya. Hinawakan ni Jeonwoo ang kanyang kamay at mahigpit siyang niyakap. Hindi siya nag-atubiling sabihin kay Sung-ae na alam na niya ang lahat tungkol sa mga shaman. "Tinspellan mo ba ako?" tanong nito. Hindi umimik si Sung-ae. Kung ganoon ang malinaw na pagkaalam ni Jeonwoo, malamang napakabigat ng kanyang naranasan noon. Sa labas, muling umiyak ng malakas ang batang multo. Unti-unting bumagsak ang mga nakapatong na libro papunta kina Jeonwoo at Sung-ae. Ngunit mahigpit siyang niyakap ni Jeonwoo. Kahit bumagsak ang mga libro, pinrotektahan niya si Sung-ae kaya't hindi ito nasaktan. Nakaupo si Sung-ae sa ospital, pinagmamasdan si Jeonwoo nang may hapdi sa puso. Doon lamang siya nakapag-usap ng pribado kay Jiho nang dumating si Teacher Baek upang bantayan si Jeonwoo. Nawalan na ng bisa ang kapangyarihan ni Sung-ae bilang isang talismang hugis tao.
Kahit hawakan pa niya si Jeonwoo, wala na yung epekto. Ang pagbagsak ng bookshelf ay malas na siya mismo ang dapat pasanin. Ang ugat ng lahat ay dahil wala nang pagmamahal si Jeonwoo kay Sung-ae. Ngayon, kailangan niyang maghanap ng ibang paraan upang matulungan ito. Ipinakiusap niya kay Ji-ho na itago ang huling talisman ni Wang upang hindi maghinala si Jeonwoo. Kinagabihan, dinala ng hepe ng baryo si Crazy Girl kay Sung-ae. Si Sae-bong ay nakunan noong huling buwan ng kanyang pagbubuntis. Simula noon, nawala na ang kanyang katinuan. Mayroon siyang manika ngunit nawala ito. Mula noon, hinahanap niya ito ngunit hindi makita. Dahil doon, palagi na siyang nagkakalkal ng mga basurahan, bagay na labis na ikinainis ng hepe ng baryo. Pinagmasdan ni Sung-ae si Sae-bong at napagtanto niyang wala namang espiritu na sumasapi rito. Walang multong gustong sumanib sa isang baliw. Sinabi niya yon at pinayuhan ng hepe na dalhin si Sae-bong sa ospital upang ipatingin sa doktor. Ngunit naisip ni Sung-ae kung bakit galit na galit si Sae-bong kay Jeonwoo at kung bakit may tali ang manika ni Jeonwoo patungo sa isang batang multo. Tinanong niya si Sae-bong kung ano ang itsura ng kanyang anak at inilalarawan niya ito na eksaktong kamukha ng asul na manika. Agad na naunawaan ni Sung-ae ang problema at dali-daling nagtungo sa bahay ni Jeonwoo. Matapos pakinggan ang paliwanag ni Sung-ae at malinawan sa lahat, pumayag si Gayon na ibalik ang manika kay Sung-ae kahit nang hihinayang dahil binili iyon ni Jeonwoo mula sa iba. Nang kalaunan ay itinapon ito ng kanyang ina dahil nakakatakot tingnan. Isang araw, aksidenteng nakuha iyon ni Sae-bong pauwi mula sa paaralan. Nakita ito ni Jeonwoo sa kuna ni Sae-bong at kinuha pabalik. Nang makita ni Sung-ae ang mga gasgas sa kamay ng batang multo, labis siyang nasaktan. Pag-uwi niya, nadatnan niya si Ji-ho na naghihintay. Nagpa siya itong maging human talisman para kay Jeonwoo. Kaya nagsimulang gilingin ni Sung-ae ang tinta at gumuhit ng talisman kay Ji-ho. Kailangan din nilang maghanap ng taong may mata, ilong, at bibig sa tabi ni Jeonwoo upang umepekto ang orasyon. Pagkatapos halughugin ni Ji-ho ang kanyang silid, napansin niya ang robot na pinakamamahal niya. Simula noon, magiging kay Jeonwoo na ito. Kinabukasan, naghanap si Sung-ae kay Sae-bong sa kung saan-saan. Natagpuan niya itong nakaupo sa tabi ng basurahan ni Jeonwoo. Sakto namang naglabas ng basura si Jeonwoo. Nang makita niya ang isang estrangherong umiiyak, wala siyang sinabi, bagkus ay tahimik lamang na tumayo sa gilid. Hinintay niyang matapos si Sae-bong at saka pinagsabihan na huwag nang maghalungkat dahil napakadumi. Pagkatapos, tahimik siyang pumasok sa bahay. Mula sa malayo, pinagmamasdan ni Sung-ae ang lahat. Napangiti siya nang hindi sinasadya dahil mabait pa rin ang lalaking gusto niya. Nang wala ng tao, nilapitan ni Sung-ae si Sae-bong. Dinistract niya ito at lihim na ibinalik ang manika sa kuna. Pinuri pa niya ang sanggol ni Sae-bong kung gaano ito kakuy. Nang mahanap ni Sae-bong ang kanyang anak, bumalik ang kanyang katinuan. Noon naintindihan ni Sung-ae kung bakit ayaw pang mag-reincarnate ng bata. Marahil ay dahil hindi pa nito kayang iwan ang ina. Habang papalayo na si Sung-ae, natuklasan niyang itinapon ni Jeonwoo ang kanyang lipstick sa basurahan. Naluha siya habang pinupulot iyon. Parang pati langit ay nadurog ang puso kaya bumuhos ang malakas na ulan. Ngunit biglang may sumilong na payong sa kanyang ulunan. Si Jeonwoo iyon. Tumakbo siya palabas upang damputin ang lipstick at ibalik sa bahay, hindi inakalang madadatnan si Sung-ae na nakaupo roon. Payapa pa rin ang kanyang mukha habang hawak ang payong. Ngunit basa na ang isa niyang balikat. Ayaw niyang sipunin si Sung-ae. Kaya inalok niya itong pumasok sa bahay at ipinagtimpla ng mainit na tsaa. Habang pinagmamasdan ni Sung-ae ang mga lumang litrato, aksidente niyang nadiskubre ang nakakatakot na bagay, may iginuhit na orasyon ng pagpapaalis ng masamang espiritu sa mukha ng lola ni Jeonwoo. Isa itong uri ng orasyon na hindi ginagamit sa tao. Ipinaliwanag ni Sung-ae na kapag ginawa ito sa isang buhay na tao, malas lamang ang dadalhin nito. Ngunit iba ang epekto kung sa isang yumao na hindi pa natatapos ang ika-49 na araw ng pagrorosaryo. Isa itong makapangyarihang sumpa na magtutulak sa kaluluwa nito sa impyerno. Noon lamang napagtanto ni Jeonwoo na ang nais talagang saktan ni Seok-hwa ay ang kanyang lola, hindi siya. Gusto sanang alamin ni Sung-ae kung sino ang gumawa ng mga bagay na yon. Plano niyang pakiusapan na bawiin ang sumpa, magsagawa ng paglilinis, at manalangin upang mapalaya ito. Sa ganoong paraan, makakapunta sa mabuting lugar ang lola niya nang hindi kailangang sunugin ang larawan. Ibinunyag ni Jeonwoo kay Sung-ae na ang taong nakasayaw niya noong gabing iyon ang mismong gumuhit sa larawan. Naguluhan si Sung-ae at naalala ang babala ng kanyang ina at ni Wang, si Seok-hwa ay isang nakakatakot na shaman. Inakala ni Jeonwoo na malapit si Sung-ae kay Seok-hwa, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit mabuti ang trato nito sa kanya. Nakiusap si Jeonwoo kay Sung-ae na tigilan na siya. Lumuhod siya at nakiusap na huwag na siyang guluhin. Tumulo ang luha ni Sung-ae sa kanyang pisngi. Bago siya umalis, sinabi niya ang huling mga salita. Kahit alam niyang baka hindi siya paniwalaan, ang gabi sa abandonadong bahay ang unang pagkakataong nakita niya si Shaman Seok-hwa at wala siyang intensyong linlangin ang sinuman. Kaya't hindi dapat siya magmakaawa ng ganoon kay Sung-ae. Pagkaalis ni Sung-ae, sumakay agad si Jeonwoo ng bus patungo sa bahay ng kanyang ama upang kunin ang numero ni Seok-hwa. Sinundan siya ni Ji-ho at pinagmamasdan mula sa malayo. Samantala, nagtungo si Sung-ae sa bahay na imbakan ng abo. Doon niya nadiskubre ang nakakatakot na bagay. Isang talismang lumilikha ng demonyo. Ginagawa nitong demonyo ang kaluluwa ng isang yumao. Alam ni Sung-ae kung sino ang nagsagawa ng orasyon at kung sino ang isinumpa. Kaya't ipinakiusap niya sa kanyang ina na magsagawa ng paglilinis. Ipinagtapat din niya na si Seok-hwa ang gumawa ng talisman. Dahil tanging si Sung-ae lamang ang nakakaalam ng mukha ng lola ni Jeonwoo, siya mismo ang gumuhit ng talisman sa ilalim ng paggabay ni Wang.
Sa huli, natapos ni Sung A ang talisman. Sinunog niya ito at binigkas ang orasyon. Samantala, nakuha na ni Jeonwoo ang numero ni Seokwa at nakipagkita sa kanya. Diretsahan siyang nakiusap kay Seokwa na alisin ang sumpa sa kanyang lola. Medyo nagulat si Seokwa sa tapang ni Jeonwoo. Ipinatong niya ang ginawa niyang talisman sa noo nito. Ngunit pinigil siya ng kapangyarihan ng talismang manika. Alam ni Seokwa na may nagpoprotekta kay Jeonwoo. Kaya agad siyang nag-alok na pumunta sa bahay nito upang magsagawa ng paglilinis para sa kanyang lola. Ngunit ang tunay niyang pakay ay hanapin ang manikang nagpoprotekta kay Jeonwoo. Pag-alis nila sakay ng kotse, agad tumawag si Jiho kay Sung A. Bagaman pagod na pagod si Sung A matapos ang ritual ng paglilinis para sa lola ni Jeonwoo, alam niyang may masamang mangyayari nang makita ang tawag mula kay Jiho. Pagdating nina Seokwa at Jeonwoo sa bahay, pinilit nitong makapasok. Walang kaalam-alam si Jeonwoo sa masamang balak, kaya iniabot niya ang susi. Pagbukas ni Seokwa ng pinto at pagpasok sa silid, agad niyang nakita ang hinahanap. Ngunit bago pa niya makuha ang robot, biglang dumating si Sung A at inagaw iyon. Ibinigay niya ito kay Jeonwoo at ipinagbili na ingatan. Nais ni Sung A na makausap si Seokwa ng pribado, ngunit nagpumilit itong manatili sa bahay. Hinatak pa ni Seokwa ang kamay ni Jeonwoo at ginamit ang mga larawan ng lola nito upang gipitin siya. Noon lamang, nang ipakita ni Sung A ang kanyang kapangyarihan, nakaramdam ng pangamba si Seokwa at pumayag na lumabas upang mag-usap. Alam ni Sung A na ang tunay na pakay ni Seokwa ay pahirapan si Jeonwoo at ang kanyang lola at hindi siya naroon upang magsagawa ng paglilinis. Sapagkat ang isang shaman na nais magsagawa ng paglilinis ay naghahanda ng banal na tubig, insenso at kandila, ngunit apoy lamang ang dala ni Seokwa. Narinig ni Jeonwoo sa loob ang lahat. Doon niya nakumpirmang malupit si Seokwa. Bagamat mahal niya ang mga litrato kasama ang kanyang lola, siya mismo ang nagsunog ng mga iyon. Ayaw niyang hawakan pa ng maruruming kamay ni Seokwa ang kanyang lola kailanman. Sa puntong ito, ayaw na talagang manatili ni Seokwa roon. Samantala, sa bulwagan, isinasagawa ni Seihan ang natitirang bahagi ng ritual ng paglilinis. Nagulat si Wang nang makita niya itong hinahawakan ang bangkay gamit ang sariling kamay. Pagkaraan, kumuha si Seihan ng karayom at tinusok ang kanyang daliri upang tumulo ang dugo at gamitin iyon sa paggawa ng orasyon. Nangamba si Wang na parurusahan ng general si Seihan dahil ginamit niya ang kanyang dugong marangal sa isang mababang gawain tulad ng sumpa. Ngunit alam na ni Seihan ang lahat. Ang pagsumpa ay parang paghuhukay ng dalawang libingan, isa para sa iba at isa para sa sarili. Kung nais ni Seihan na buksan ang libingan ni Seokwa, kailangan din niyang buksan ang sa kanya. Walang pag-aatubili, tiniklop ni Seihan ang papel at sinunog ito. Mula rito, dahan-dahang umangat ang isang maitim na aura at bumuo ng salitang patayin. Mabilis itong lumipad upang hanapin si Seokwa. Habang nag-uusap sina Seokwa at Sung A, naramdaman ni Sung A ang nakamamatay na aurang papalapit. Dumiretso itong dumaan kay Seokwa, dahilan upang siya ay bumagsak. Umalinggaw ang mga orasyon sa paligid niya. Dumugo na ang kanyang mga tainga. Dahan-dahang lumapit si Sung A at pinayuhan siyang manalangin sa kanyang Diyos. Alam niya na isang demonyo at hindi isang Diyos ang kinapitan ni Seokwa. Hindi pinapayagan ang mga shaman na maglingkod sa demonyo. Kaya dapat humingi ng tawad si Seokwa sa kanyang Diyos at magbalik loob. Ngunit napasigaw si Seokwa sa galit. Labis ang kanyang sugat at hindi na siya makalakad. 2 araw na lamang ang bubunuin ni Jeonwoo sa kanyang panahon ng kamalasan. Pagkaraan nito, hindi na siya guguluhin ng shaman at makababalik na siya sa normal na pamumuhay. Hindi alam ni Jeonwoo na napakaswerte niya sapagkat nakatagpo siya ng isang taong marangal sa kanyang buhay. Galit na bumalik si Seokwa sa bahay na may multo. Pinagtatanggal niya ang lahat ng sagabal na orasyon at ibinabad sa dugo ang manika. Isang tao na lamang ang kanyang kailangan para ialay, at ang nakakatakot na bagay sa bahay ay magiging demonyo, at iyon ang magiging pangunahing Diyos na gagabay kay Seokwa. Kinabukasan, upang hindi na muling mangamba si Jeonwoo kapag nakakakita ng multo, nagbigay ng hudyat si Sung A kay Jiho na agad siyang lapitan at hawakan. Mula ng insidente sa manika, unti-unti nang nagkaroon ng magandang impresyon si Jeonwoo kay Sung A. Madalas niya itong hinan ng tulong kung paano makita ang mga multo sa litrato o hilingin siya mismo ang kumuha ng larawan ng mga multo. Gusto na sanang makipagbati ni Jeonwoo kay Sung A ngunit wala siyang pagkakataon. Sa oras ng volleyball sa klase, palaging kinukunan ni Gayon ng litrato ang mga multo gamit ang kanyang kamera. Tuwing ganoon, kailangang pumalakpak si Sung A para agad na mahawakan ni Jiho si Jeonwoo. Hanggang sa matapos ang laro, iniabot ni Gayon kay Sung A ang kamera. Doon natuklasan ni Sung A na maraming multong walang mukha sa basketball court. Agad siyang umuwi upang ipaalam ito sa kanyang ina. Karaniwang walang pinsala ang mga multong walang mukha, ngunit kapag nagsama-sama sila, nagiging mapanganib. Iyon ay hudyat na malapit na silang bigyan ng bagong mukha ng kanilang amo. Ang mga multong walang mukha ang unang grupo na sumasama sa pagsilang ng isang masamang Diyos, at ang nakatakdang maging masamang Diyos ay si Seokwa. Bago lumubog ang araw, dumating sina Sung A, Seihan, at Wang sa bahay na may multo. Noon pa man, naghihintay na ang hukbo ng mga multong walang mukha. Dahil wala silang mahika, madaling natalo ang mga ito at naglaho. Ngayon, kailangan nilang hanapin ang ulo ng kahoy na tao. Kung hindi ito alisin sa sumpa, patuloy na darating ang mga demonyo. Sa kalaunan, natagpuan ni Wang ang ulo ng kahoy. Gumawa ng 2 hiwa sa kanyang palad si Sung A at mahigpit na hinawakan ang ulo. Matapang at matatag ang kanyang ginawa, bagay na ikinagulat ng kanyang ina at ni Wang. Itinaguyod ni Seihan si Sung A mula pagkabata, kaya't labis siyang ipinagmamalaki nang makita ang paglaki at husay ng kanyang anak.
Dahil nais ni Jiho na mas maprotektahan si Jeonwoo, lagi siyang nasa tabi nito. Maging sa pagtulog, doon siya natutulog sa bahay ni Jeonwoo. Naiintindihan ni Jeonwoo na utos ito ni Sung-ae. Hindi na siya tumanggi. Sa halip, nakaramdam siya ng kaunting awa kay Sung-ae. Mula nang makita niya ang video ni Sung-ae noong 8 taong gulang pa lamang ito, napagtanto niyang mahirap ang naging buhay nito. Kinabukasan, binugbog si Jin-yoon ng kanyang amang kakalaya pa lamang sa kulungan, kaya't hindi siya naglakas loob pumasok sa paaralan. Habang tinatawagan niya ang kanyang ina, hinabol siya ng ama at napilitang tumakbo. Nang makita ni Jin-yoon ang bahay na may multo, dali-dali niyang sinira ang pinto at pumasok upang magtago. Dumating din ang kanyang ama na si Bok-hee sa lugar. Ngunit dahil nakita niya ang maraming orasyon, hindi siya naglakas ng loob pumasok. Sumilip siya ngunit hindi nakita ang anak, kaya umalis na lamang upang maghanap sa iba. Huminga ng maluwag si Jin-yoon nang malaman niyang wala na ang kanyang ama. Bago siya umalis, may napansin siyang singsing sa kanyang inuupuan. Dinampot niya ito at parang may dumaloy na kuryente sa kanyang katawan. Pagdaka, sinakop na ng isang demonyo ang katawan ni Jin-yoon. Pagkakaroon ng sakuna ni Jin-yoon, agad na tumakbo ang aso ni Bok-hee papuntang paaralan at tahol ng tahol upang alertuhin si Sung-ae. Nang makita ni Sung-ae ang sirang pinto, alam niyang napahamak si Jin-yoon. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Butler Kim bago nag-ipon ng tapang upang buksan ang pinto. Sumigaw siya at inutusan ng demonyo na pakawalan si Jin-yoon, ngunit wala itong epekto. Dumating din si Jeonwoo at kumatok sa pinto bago pumasok. Nang tinulungan niyang tumayo si Jin-yoon, agad na nilipat ng demonyo ang sarili nito kay Jeonwoo. Tila nasiyahan ng demonyo sa bagong katawan. Habang sumisigaw si Sung-ae, kalmado siyang naglakad papalapit. Doon lamang ito nagwala ng sabuyan siya ng asin ni Sung-ae. Dalawa lamang ang paraan upang makaalis ang demonyo mula sa katawan ni Jeonwoo, sirain ang katawan nito o patayin si Sung-ae. Habang papalapit ito, biglang nagliwanag ang talismang manika sa bahay ni Jeonwoo. Di sinasadyang nakontrol ng talisman ang demonyo. Nainis ito at sumigaw ng pagbabanta na papatayin si Jeonwoo. Labis na natakot si Sung-ae kaya pinayuhan niya itong kumalma. Naalala ng demonyo ang mukha ni Sung-ae noong gabing sumayaw siya kasama ni Seokwa, kaya't hindi niya ito maatim saktan. Nais ng demonyo na makipagpustahan kay Sung-ae dahil alam niyang paparating si Seokwa. Kung mahuhuli siya ni Sung-ae bago dumating si Seokwa, bibigyan niya ito ng isang kahilingan. Tinanggap ni Sung-ae ang kondisyon. Pumikit siya at nagsimulang magbilang mula 1 hanggang 10. Samantala, sinira ng demonyo ang pinto at tumakbong palabas ng bahay na may multo. Sakto namang parating na sina Seihan at Wang. Nang makita ni Seihan si Jeonwoo na tumatakbo at tumatawa, napagtanto niyang sinapian ito ng demonyo. Pinauuna niya sina Butler Kim at Wang sa bahay na may multo habang siya naman ay humabol kay Jeonwoo. Nang malinis ni Sung-ae at Wang si Jin-yoon, bumalik ito sa normal. Ngunit si Jeonwoo ang dapat alalahanin. Matagal nang nakakulong ang demonyo kaya tila bago sa kanya ang lahat. Habang naglalakad sa kalsada, nakatagpo siya ng mga siga na nang-aapi kay Bumin. Agad niyang hinarap ang mga ito at pinalo. Pagkatapos, tinanong pa niya si Bumin kung saan ang daan papuntang paaralan. Nagulat si Bumin sa kakaibang asal ni Jeonwoo. Inagaw pa nito ang kanyang pera at hindi ibinalik. Hindi ito ang dating si Jeonwoo. Hindi kumbinsido ang mga siga at nagpasya silang harapin si Jeonwoo. Nang makita ni Jiho ang pang-aapi, kinuha niya ang telepono upang tawagan si Sung-ae. Ngunit ayaw niyang abalahin ito kaya siya mismo ang humarap sa mga siga. Nakalimutan ni Jiho ang bilin ni Sung-ae na huwag lalapit kay Jeonwoo. Hindi rin niya alam na sinapian ito ng demonyo. Inakala niyang normal lang si Jeonwoo. Isang tingin lamang ng demonyo kay Jiho ay nalaman niyang mahal nito si Sung-ae. Nahihiya si Jiho nang mapagtanto niyang tama ang hinala. Kaya agad niyang binago ang usapan at inaya si Jeonwoo na maglaro. Habang nasa banyo si Jiho, naglakad-lakad ang demonyo sa palaruan. Ang tunog ng peking putok ng baril ay nagdulot sa kanya ng matinding sakit ng ulo kaya't napahandusay siya sa lupa. Ang demonyo ay isang sundalong namatay sa digmaan sa kanyang nakaraang buhay, kaya't labis siyang takot sa mga putok ng baril. Hawak ang ulo, nanginginig siya ng walang kontrol. Sa sandaling iyon, dumating si Sung-ae at hinawakan ang kanyang kamay. Sa wakas, natagpuan niya ang demonyo bago pa man si Seokwa. Nais ni Sung-ae na tuparin nito ang naunang pangako. Nakiusap siya sa demonyo na huwag saktan si Jeonwoo. Ipinagtapat din niyang si Jeonwoo ang kanyang unang pag-ibig, ang taong labis niyang minahal. Bigla namang nagsalita si Jeonwoo. Sinabi niyang siya ay si Baek Jeonwoo at wala nang iba pa. Nagulat at nataranta si Sung-ae sa kanyang narinig, kaya't hindi sinasadyang nabitawan niya ang kamay nito. Muling nasapian ng demonyo ang katawan ni Jeonwoo. Hindi maunawaan ni Sung-ae ang kakaibang sitwasyon. Napilitan siyang dalhin si Jeonwoo pauwi upang si Seihan na ang humarap dito. Pagbukas ni Seihan ng pinto, nadatnan niyang magkahawak kamay ang kanyang anak at si Jeonwoo. Matapos ayusin ni Butler Kim ang mga regalo, itinali na rin si Jeonwoo. Pinakiusapan ni Wang si Sung-ae na bitiwan ang kamay nito. Nang kanyang bitawan, bumalik ang demonyo. Nakakatakot ang anyo nito kaya't natakot si Wang. Mabilis na muling hinawakan ni Sung-ae ang kamay ni Jeonwoo upang masupil ang demonyo. Walang nakaakala na magiging ganoon kaepektibo ang isang buhay na anting-anting. Ngayon, nananatili pa ring sinapian si Jeonwoo at maililigtas lamang siya kapag napalayas ni Seihan ang demonyo. Subalit sa kabila ng lahat ng ginamit na paraan ng tatlo, hindi natakot ang demonyo at ayaw iwanan ang katawan ni Jeonwoo. Sa halip, tila lalo pa niya itong nagustuhan. Habang pinag-uusapan ni Seihan at Wang ang ibang opsyon, nakatakas ang demonyo matapos kalagan ang sarili.
Mabuti na lamang at nahuli ito ni Sung-ae, at agad na bumalik ang kaluluwa ni Jeon-woo sa kanyang katawan. Napaiyak ng labis si Sung-ae dahil yon na ang huling araw at hindi pa rin niya mailigtas si Jeon-woo mula sa kamalasan. Ginawa na niya ang lahat at napaluha ang lahat sa kanyang paghihinagpis. Dahil napakalakas at tuso ng demonyo, napilitan silang itali ng magkasama ang mga kamay ni Jeon-woo at Sung-ae. Sa paghahanap kay Jeon-woo, nasalubong ni Se-han si Seok-hwa. Ngunit nawalan agad ito ng malay ng bahagyang masapol ng espada ni Se-han. Kailangan ng malusog na katawan upang tiisin ang bigat ng kasalanan, ngunit ni bahagyang tama ng espada ay hindi na nito nakayanan. Gayunpaman, naglakas loob siyang gumawa ng kasamaan. Halatang umaasa siya ng labis sa demonyong nakatago sa bahay na may multo. Para kay Wang, pabigla-bigla ang kilos ni Se-han. Hindi niya maunawaan kung bakit hinahayaan nitong magsama sa isang lugar ang demonyo at ang shaman na naglilingkod dito, isang kasawiang maaaring sumabog anumang oras. Kinagabihan, hindi makatulog si Jeon-woo. Nang makita niya ang mukha ni Sung-ae na napakalapit, biglang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Subalit dahil maluwag ang pagkakatali, agad silang nagkahiwalay pagsapit ng umaga. Isinuot ng demonyo ang damit ni Wang at agad nagtungo sa paaralang Guamak. Pagdating niya sa harap ng gate, nasalubong niya si Teacher Baek na patakbong lumapit. Inakala nitong si Jeon-woo ang kaharap, kaya't dinala niya ito upang magpalit ng damit at sumali sa ensayo. Nagpakita ang demonyo ng interes sa palaso. Bagaman mintis ang unang tira, lahat ng sumunod ay eksaktong tumama. Natuwa siya na tila kusang alam ng katawan ang dalaw. Hinala niya mahusay na mamamana si Jeon-woo. Ngunit nalito si Teacher Baek at ang lahat sa kakaibang asal ni Jeon-woo. Samantala, nadiskubre ni Sung-ae na nakatakas ang demonyo. Nagpunta siya sa bahay ni Jeon-woo ngunit wala ito roon. Parang naunawaan ng aso na si Bok-hee ang lahat, kaya tumahol ito ng paulit-ulit na parabang sinasabihan si Sung-ae na sundan siya. Tinawag niya ang pangalan ng aso at mabilis na sumunod. Nalito si Jin-yoon na nasa malapit sapagkat malinaw niyang narinig si Sung-ae na tinawag ang pangalan ng kanyang aso. Pagdating ni Ji-ho sa paaralan, nadatnan niyang nagpapana si Jeon-woo. Ngunit may kakaiba sa kilos nito kaya't nilapitan niya at tinawag ang pangalan. Parang nakilala siya ng demonyo, itinutok nito ang palaso ng malamig na tingin. Natakot si Ji-ho at nagtanong kung hindi nga ba si Jeon-woo ang kaharap niya. Ibinaba ng demonyo ang pana, ngunit bigla niyang sinipa si Ji-ho at tumakbong palayo. Dumating din si Sung-ae sa paaralan. Dahil nakapadyama lang siya, iminungkahi ni Teacher Baek na magpalit muna siya ng kasuotang pamamana. Sa oras na yon, nasa bodega ang demonyo at naghahanda laban sa multong apoy. Alam niyang nais siyang hulihin ni Sung-ae kaya tumakas siya. Naghabulan silang dalawa ngunit walang naging resulta. Naisip ni Sung-ae na hindi mainam na tawagin siyang masamang espiritu. Kaya't nagpasya siyang bigyan ng pangalan ang demonyo. Dahil nanirahan ito noon sa abandonadong bahay sa Bongsu Ward, tatawagin niya itong Bongsu. Hindi naman naging mapili ang demonyo. Nagustuhan pa nga niya ang pangalan at pumayat. Alam ni Sung-ae na naloko niya ito. Kaya 3 ulit niyang binanggit ang pangalan nitong Bongsu. Dahil dito, naipit ang espiritu sa isang simpleng orasyon ng pagtawag. Ayon sa alituntunin, kung 3 ulit tawagin ng shaman ang pangalan ng isang demonyo at 3 ulit itong tumugon, obligado itong magpasakop sa loob ng ilang panahon. Nalaman ni Bongsu na naisahan siya at nagalit ng husto. Hindi na siya pinayagang maghasik pa ng gulo ni Sung-ae. Mabilis niyang hinawakan ang kamay ni Jeon-woo upang maibalik ang kanyang kaluluwa. Ngunit hindi pa sila makauwi dahil abala si Se-han sa ritual upang linisin si Seok-hwa mula sa sumpa. Kung hindi matutulungan, mauubos ang lakas nito at mamamatay. Dahil tunay na shaman si Se-han, hindi niya hahayaang mangyari yon. Gaano man karaming kasamaan ang nagawa ni Seok-hwa, ngayon nanghihina na siya. Dahil dito, napilitan si Sung-ae na alagaan ang sarili. Kung patuloy silang magkahawak kamay ni Jeon-woo, maaaring magkamali ang kanilang mga kaibigan sa kanilang relasyon. Kaya nagpanggap na lamang si Jeon-woo na may sakit at nanatili si Sung-ae upang alagaan siya. Ngunit hindi ayon sa plano ang nangyari. Biglang sumulpot si Jin-yoon at hinawakan ang kamay ni Sung-ae. Paulit-ulit niyang tinatanong kung bakit niya alam ang tungkol sa aso na si Bok-hee. Nakita ni Jeon-woo ang kawalang galang ni Jin-yoon kaya't nais niyang ipagtanggol si Sung-ae. Nag-away ang dalawa, iniwan si Sung-ae na hindi malaman ang gagawin. Dumating din si Ji-ho at nakita ang senyas ni Sung-ae na humihingi ng tulong. Inakala niyang sinapian muli si Jeon-woo kaya't mabilis niya itong pinaghiwalay. Ngunit walang nagawa si Sung-ae nang mangyari yon. Agad na muling nasapian ng kaluluwa ni Bongsu si Jeon-woo. Malakas niyang sinuntok si Ji-ho sa tiyan at muling tumakas. Pagkatapos ipaliwanag ni Sung-ae kay Jin-yoon ang tungkol kay Bok-hee, agad siyang tumakbo upang hanapin si Bongsu. Nang makita niyang nakatayo ito sa tabi ni Teacher Baek at nagsusumite ng aplikasyon para sa kompetisyon sa pana, lalo siyang nabahala. Mas ikinagulat niya ng kusang hawakan ni Bongsu ang kanyang kamay upang mag-anyong si Jeon-woo. Siya mismo ang nagsulat sa natitirang puwang ng form. Pagkatapos, hinila ni Jeon-woo si Sung-ae patungo sa rooftop. Doon ipinaliwanag niyang nakipagkasundo siya kay Bongsu, gagamitin ni Bongsu ang kanyang katawan, ngunit anumang gustuhin ni Jeon-woo ay susundin pa rin ito. Para kay Sung-ae, mapanganib yon. Ngunit pinakalma siya ni Jeon-woo, walang mangyayaring masama sapagkat ginawa na ni Sung-ae ang lahat upang mabuhay siya hanggang sa araw na yon. Simula ngayon, nais niyang siya naman ang maging tagapagtanggol nito. Sa harap ng kanyang pag-amin, walang nagawa si Sung-ae kundi yumakap ng tahimik sa kanyang dibdib. Hindi niya alam kung ano ang naghihintay bukas, ngunit basta't ligtas si Jeon-woo sa kanyang piling, sapat na yon. Naiinggit ng husto si Ji-ho sa nakikitang palagiang magkahawak kamay sina Sung-ae at Jeon-woo.
Nagtaka siya kung bakit siya rin ay anting-anting ni Jeonwoo pero bakit hindi niya ito mahawakan ng ganoon. Sa katunayan, dahil hindi na sapat ang lakas ni Ji-ho upang labanan si Bong-soo at sirang-sira na rin ang kanyang robot, si Sung-ae na lamang ang makapagtatanggol kay Jeonwoo. Sa puntong ito, umamin na rin si Jeonwoo na may nararamdaman siya para kay Sung-ae. Gayunpaman, hindi nagalit si Ji-ho dahil lantaran namang ipinahayag ni Jeonwoo ang kanyang nararamdaman para kay Sung-ae, kaya't naramdaman ni Ji-ho na tunay ngang karapat-dapat si Jeonwoo para sa kanya. Pauwi mula sa paaralan, iminungkahi ni Sung-ae na alisin na ang benda upang maging mas komportable sila. Doon inamin ni Sung-ae na minahal niya si Jeonwoo sa unang pagkikita pa lang. Umamin din si Jeonwoo na naimpluwensyahan na siya ni Sung-ae nang hindi niya namamalayan kung kailan nagsimula. Kahit hindi galit si Ji-ho kay Jeonwoo, hindi naman talaga siya tagapamagitan para sa dalawa. Pagkatapos ng matagal na pag-isip, nagpa siya si Ji-ho na aminin ang damdamin niya kay Sung-ae. Nakararamdam ng matinding pagkakasala si Sung-ae dahil hindi niya nabigyan ng sapat na pansin ang damdamin ni Ji-ho. Napagtanto ni Ji-ho na naging malinaw ang lahat simula nang dumating si Jeonwoo. Naging anting-anting siya ni Jeonwoo dahil kay Sung-ae. Totoo ngang gusto niya si Sung-ae, ngunit kung mamatay si Jeonwoo, madudurog ang puso nito. Kaya't sa oras na yon, naghanap ng dahilan si Sung-ae at ginamit si Bong-soo bilang palusot. Hintayin muna na matanggal si Bong-soo mula sa katawan ni Jeonwoo. Saka na lamang nila ito pag-uusapan. Ngunit dahil biglang tumayo si Sung-ae, nakalimutan niyang hawakan ang kamay ni Jeonwoo. Agad pumasok si Bong-soo sa katawan ni Jeonwoo at tinawag na hangal si Ji-ho. Pagkatapos ay kusa niyang hinawakan ang kamay ni Sung-ae upang maibalik ang kaluluwa ni Jeonwoo. Narinig ni Ji-ho ang panlalait ni Bong-soo at nagalit, kaya tumayo siya upang saktan si Jeonwoo. Ngunit dahil naniniwala si Jeonwoo na wala siyang ginawang mali, hindi siya umatras. Nagkaroon muli ng alitan ang dalawa. Pabalik-balik si Sung-ae sa pagitan nila upang pigilan ang gulo. Nang medyo kumalma na ang sitwasyon, natuklasan ni Ji-ho na sira na ang kanyang robot. Parang pinupunit ang kanyang puso sa sakit. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Jeonwoo at Sung-ae, kinailangan pa ring itali ang mga kamay ni Jeonwoo at patulugin siya sa tabi ni Sung-ae. Hindi alam ni Sung-ae na wala na pala iyong silbi dahil matagumpay nang naalis ni Seihan ang sumpa kay Seokwa. Upang bigyan ng oras si Seokwa na makabawi at magsisi, iniwan siya ni Seihan sa silid dasalan. Ayon sa kanyang pagkalkula, kikilos si Seokwa sa mismong oras ng baka. Alam na iyon ang oras na pinakamalakas ang mga demonyo. Nasapian na si Jeonwoo ng kaluluwa ni Bong-soo. Kusa niyang kinalas ang tali at naghanda ng lumabas upang salubungin si Seokwa. Nang makita niyang mahimbing na natutulog si Sung-ae, sandali siyang natigilan upang hangaan ang ganda ng kanyang mukha. Ngunit nang marinig niya ang tinig ni Seokwa sa labas ng pintuan, agad siyang bumangon. Karaniwan, kapag sinasapian ng demonyo ang isang tao, nawawala ang alaala nito. Ngunit si Jeonwoo ay eksepsyon. Espesyal ang kanyang katawan. Marahil dahil sa labis na kamalasang dinanas ni Jeonwoo, hindi siya nawala ng alaala. Dahil dito, hiniling ni Seokwa kay Bong-soo na maging kanyang anghel na tagapagbantay. Habang tumatagal sa katawan ng tao si Bong-soo, lalong nagiging totoo ang sakit ng kamatayan tuwing iwanan niya ito. Binigyan din ni Seokwa si Bong-soo ng isang anting-anting na may kakayahang pawiin ang sakit ng kamatayan. Ngunit walang awang itinapon niyon ni Bong-soo. Ngayon, nais pa ring manatili ni Bong-soo sa katawan ni Jeonwoo, kaya't wala nang magagawa si Seokwa hanggang sa kusa niya itong lisanin. Kahit na pinagbantaan siyang mamamatay kapag hindi isinagawa ang seremonya ng pagsalubong, hindi siya natakot. Sa pag-alis niya ng bahay, tumawa pa siya, bagay na lalong nagpagalit kay Seokwa. Narinig ni Seihan, Butler Kim at Wang ang buong usapan. Lahat ay napagtanto na si Seokwa ay nalinlang ng sarili niyang katangahan. Dumating din sa oras na yon si dakilang shaman Chae-yang dahil nagkaroon siya ng masamang panaginip, kaya't siya na mismo ang nagpunta sa bahay ni Seihan upang suriin. Dahil sa ingay ng kanilang pag-uusap, nagising si Sung-ae. Lumabas siya kasama si Jeonwoo at pumasok sa bulwagan. Ayon sa kutob ni dakilang shaman Chae-yang, may hawak na kamay ng multo si Sung-ae. Anuman ang paliwanag ni Sung-ae, hindi ito pinaniwalaan ni Chae-yang at nais niyang paalisin si Jeonwoo. Ngunit ayaw siyang bitiwan ng kanyang apo. Pilit hinila ni Chae-yang ang kamay at tinangkang hampasin si Jeonwoo ng pamalo. Pagkabitiw ni Sung-ae, agad na pumasok si Bong-soo sa katawan ni Jeonwoo. Malakas siya kaya't isang galaw lang, nakontrol na niya si Chae-yang. Paulit-ulit itong bumigkas ng mga orasyon na nagdulot ng matinding sakit ng ulo kay Bong-soo. Sa galit, gusto na niyang patayin si Chae-yang gamit ang pamalo, ngunit nakiusap si Sung-ae na huwag. Dahan-dahang lumapit si Sung-ae at ibinuhos ni Bong-soo ang kanyang pansin sa kanya, dahilan upang bitiwan si Chae-yang at bumagsak sa lupa. Mabilis na niyakap ni Sung-ae si Bong-soo upang maibalik siya kay Jeonwoo. Nakaalalay na lang si Jeonwoo at humingi ng tawad habang umaalis silang magkasama. Mabilis na sumunod si Seokwa ngunit hinarang siya ni Wang. Alam niyang kung kayang talunin ni Bong-soo ang dakilang shaman Chae-yang, walang laban si Seokwa. Hinila ni Jeonwoo si Sung-ae papasok sa kwarto at sinabing kunin ang kanyang telepono. Kapag nagbigay siya ng senyas, dapat niyang bitiwan ito. Lalabas si Sung-ae at tatawagin si Jeonwoo. Kailangan niyang maghintay sa labas hanggang mangako si Bong-soo na wala na siyang sasaktan. Huwag kailanman bubuksan ni Jeonwoo ang pinto bago yon. Hindi niya maipaliwanag ng mas detalyado dahil baka marinig ni Bong-soo. Nagsimula siyang magbilang. Mula 1 hanggang 3, agad tumakbo palabas si Sung-ae at tumawag. Ang tunog ng ringtone na itinakda ni Jeonwoo ay putok ng baril. Hindi iyon nakayanan ni Bong-soo kaya't agad siyang nakiusap kay Sung-ae na itigil na. Sa harap ng lahat, nangako si Bong-soo na hindi na siya mananakit muli. Lumabas na nakahanap ng paraan si Jeonwoo upang supilin si Bong-soo.
Aktibo na rin ang kapangyarihang listening na binigay ni dakilang shaman Che Yang. Mula noon, nakaririnig na ng mga multo si Jionwoo. Ngunit hindi naman iyon masyadong masama, maaari pa rin siyang mamuhay ng parang normal. Ipinaliwanag din ni Che Yang na may kaayusan ang pananakop ng mga multo sa katawan ng tao. Una sa tainga, kasunod ang mga mata, bibig, at huli ang ilong. Ang makarinig ay nangangahulugang makarinig ng mga multo. Ang makakita ay makakita ng mga multo. Ang makapagsalita ay makausap sila. At ang makaamoy ay makaamoy ng mga multo. Kapag natutunan na ni Jionwoo ang makaamoy sa kanila, hindi na siya babalik sa pagiging normal. Maaari na siyang maging multo, at ang mga multo ay maaaring maging siya. Ngunit hindi nais ni Che Yang na matakot si Jionwoo. Kung makaramdam siya ng anumang pagbabago sa sarili, agad lamang siyang magsabi sa lahat. Nang marinig ni Sung-ae na tinawag siyang multo, mahinahon niyang pinaalala kay Che Yang na baguhin ang pagtawag dito. Nauunawaan ni Che Yang na nais ipagtanggol ng kanyang pamangkin si Jionwoo, kaya't hindi siya nag-atubiling humingi ng tawad. Lumingon si Sung-ae at tinitigan si Seokwa, na parabang nagtatanong kung bakit siya naroon. Ipinahayag ni Wang ang lahat, si Seokwa ay nakatatandang kapatid ni Sung-ae, na ibig sabihin, anak-anakan din ni Seihan. Ngunit dahil tuluyan nang naputol ang kanilang ugnayan, naging dati na lamang siyang kapatid ni Sung-ae. Dahil kailangan ni Bong Su na hanapin ang kanyang libingan sa paaralan, pumayag sina Sung-ae at Jionwoo na sapian nito ang katawan ni Jionwoo tuwing oras ng pahinga. Ngunit kapag nag-aaral o nagsasanay ng pana si Jionwoo, kailangang sumunod si Bong Su. May 7 araw na lang bago sumapit ang araw ng paligsahan ni Jionwoo, kaya't kailangan nang mahanap ni Bong Su ang kanyang batong alaala. Habang naghahalungkat ng mga libro sa aklatan, nalaman niya na inilipat ng gobyerno ang kanyang libingan sa zoo park. Nang gabing iyon, pinayuhan siya ni Seokwa na mag-isip-isip muna. Kung mananatili pa si Bong Su sa katawan ni Jionwoo, tuluyang mawawala ang kanyang kaluluwa. Ngunit humalakhak lamang si Bong Su nang marinig iyon. Dahil wala na ang espiritong tagapagbantay ni Seokwa, hindi na siya tunay na shaman. Kaya pinaalalahanan siya ni Bong Su na huwag siyang bantaan, kundi tratuhin siya ng mas maayos. Naggitngit si Seokwa ngunit wala pa ring magawa laban kay Bong Su. Bumalik siya sa kanyang silid at muling nagplano. Samantala, labis na nag-aalala si Sung-ae dahil papalapit na ang araw ng paligsahan at hindi pa rin mapaghiwalay sina Jionwoo at Bong Su. Matagal siyang tinitigan ni Bong Su. Napagtanto niya na napakawalang ingat ni Sung-ae bilang isang shaman. Hindi ba't nasa aklat na ibinigay ni dakilang shaman Che Yang ang lahat ng sagot? Ang problema lamang, hindi marunong bumasa ng mga karakter na insik si Sung-ae. Sa pahinang kanyang nabuksan, nakasulat ang tungkol sa pampigil na orasyon mula unang tilaok ng manok hanggang sa pagsikat ng araw kinabukasan. Ibig sabihin, sa loob lamang ng isang araw, maaaring magbahagi ng kapalaran ang tao at multo sa pamamagitan ng pagiging anting-anting ng isa't isa. Natakot si Sung-ae na kung palaging gagawin yon ni Bong Su araw-araw, hindi na siya kailanman makakatawid. Ipinaliwanag naman ni Bong Su na isang beses lamang niya iyon magagawa sa buong buhay niya. Maingat na iginuhit ni Sung-ae ang bawat guhit sa katawan ni Jionwoo. At matapos iyon, binitiwan niya ito. Himala, nananatili pa rin si Jionwoo roon. Kaya't hindi lilitaw si Bong Su hanggang bukas sa parehong oras. Para masiguro, kumuha pa siya ng isang manikang proteksyon upang ipahawak kay Jionwoo. Ngunit hindi inaasahan, natapakan ni Sung-ae ang laylayan ng kanyang palda at muntik nang bumagsak sa mga bisig ni Jionwoo, halos maglapat ang kanilang mga labi. Samantala, nagpasya si Seokwa na lumikha ng isang anting-anting na mag-ugnay sa kanya at sa demonyo. Handa na siyang gumamit ng anumang paraan upang makamit ang kanyang hangarin. Nang buuin ni Seokwa ang orasyon, nagkaroon ng kakaibang aksidente kay Jionwoo. Biglang lumabo ang kanyang paningin at hindi na niya malinaw na makita ang kanyang target. Sa sandaling iyon, dali-daling tumakbo si Sung-ae upang palakasin ang loob ni Jionwoo. Pagkatapos nilang magpalakpakan ng mga kamay, nakakita si Jionwoo ng maraming multo sa kanyang paligid. Si Sung-ae na nasa kanyang harapan ay naging isang napakagandang shaman. Nalaman ni Jionwoo na nabuksan na ang kanyang mga mata ng yin at yang. Alam niya na kapag ang kanyang tainga, mata, bibig, at ilong ay tuluyang nasakop ng mga demonyo, hindi na magiging simple ang lahat. Kapag may narinig siya, madali niya itong paniniwalaan, lalo na ang mga salita ng mga demonyo. Kapag nakikita niya sila, makararamdam siya ng matinding kalungkutan. Dahil kapag sinabi niyang nakakita siya ng multo, walang naniniwala. May mga taong labis na nag-iisa kaya tinatanggap nilang makipagkaibigan sa mga demonyo. Ngunit may isang dahilan lamang ang pakikipagkaibigan ng mga demonyo sa tao, iyon ay upang samantalahin ang pagkakataong masakop ang katawan ng tao. Dahil hindi tumigil si Seokwa sa pagbigkas ng orasyon, naapektuhan din si Jionwoo sa shooting range. Malapit na ang kanyang pagkakataong lumaban. Ngunit sa kanyang paningin, puno ng mga multo ang paligid. Sa mga upuan, todo ang hiyaw ni Sung-ae upang suportahan siya. Wala siyang kaalam-alam na nasa panganib na si Jionwoo. Naalala ni Jionwoo ang kanyang pangako na poprotektahan si Sung-ae, kaya't buong tapang niyang kinuha ang kanyang pana at humarap. Maganda ang naging resulta ng unang 2 tira niya, tumama sa target at nakakuha ng 20 puntos. Ngunit sa ikatlong tira, pumalya siya at nakakuha lamang ng 8 puntos. Mula sa upuan, nakaramdam si Sung-ae na may mali. Narinig niya ang sumpa ni Seokwa. Ipinapasa niya ang masamang espiritu upang mas madaling mapatay ni Bong Su si Jionwoo. Gayunman, hindi alam ni Seokwa na ginamit ni Sung-ae at Jionwoo ang teknik na mutual killing upang protektahan ang isa't isa. Kung naisaktan ni Seokwa si Jionwoo, kailangan muna niyang patayin si Sung-ae. Umupo si Sung-ae at sinimulang bigkasin ang orasyon. Napangisi si Seokwa dahil alam niyang nakikipaglaban din si Sung-ae laban sa kanyang sumpa. Sa tunggalian nilang ito, parehong nagtamo ng malubhang pinsala.
Ngunit naprotektahan ni Sung-ae si Jeonwoo. Ligtas niyang natapos ang huling palaso na may perpektong 10 puntos. Sa kanya napunta ang gintong medalya. Ngunit wala na ang kanyang lola upang makisaya sa tagumpay. Mabuti na lamang at nariyan pa rin ang kanyang mga kakampi, mga kaibigang tunay na kumilala sa kanyang talento. Matapos ang pagkuha ng mga larawan, agad nagpaalam si Sung-ae na mauuna ng umuwi dahil may mahalagang asikasuhin. Kahit sinabi niyang ayos lamang siya, nakita ni Jeonwoo na nagkulay itim na ang palda ng kanyang shaman. Pagdating sa bahay, nasalubong siya ni Wang. Napagtanto nitong isinumpa si Sung-ae. Kaya't nagsimula siyang magtanong at nagpakita ng labis na pag-aalala. Nalalaman din ni Seihan na gumamit si Seokwa ng sumpa laban sa isang tao. Ngunit hindi niya inakalang si Sung-ae yon. Nagsimulang kutyain ni Seokwa ang kanyang dating ina. Ngayon, kapwa niya kinapuotan sina Seihan at Sung-ae. Wala siyang nakikitang dahilan kung bakit hindi niya masasaktan si Sung-ae. Dahil lahat ng may kaugnayan kay Seihan ay kinasusuklaman niya. Sa pagkakataong iyon, nagtungo si Sung-ae sa palasyo upang maliwanagan ang lahat kay Seokwa. Nakita niya ang isang napakalaking bariles na kahoy sa likod ni Seokwa. Ngunit nang ipinikit at kinusot niya ang kanyang mga mata, biglang naglaho iyon. Mabibigat na salita ang ibinato ni Seokwa tungkol sa kung paano siya itinaboy ni Seihan at saka naman dinala si Sung-ae. Ramdam niya na magkatulad sila ni Sung-ae, parehong nag-iisa at pareho ring isinumpa. Dahil sa mga salitang iyon, nadama ni Sung-ae ang matinding kalungkutan. Sa pamamagitan ni Butler Kim, natuklasan niyang si Seokwa ay dati palang mabait at marupok na babae. Ngunit dahil sa pananamantala ng isang masamang lalaki, labis na nasaktan ang kanyang kaluluwa. Dahil dito, lagi siyang pinagbibigyan ni Seihan. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya kayang talikuran ng tuluyan. Naniniwala si Seihan na balang araw, mapagtatanto ni Seokwa ang kanyang pagkakamali at muling magiging mabuting tao. Kinabukasan, hindi sumama si Jeonwoo sa lahat upang kumain. Sa halip, dinalaw niya ang kanyang lola. Pagkalapag niya ng gintong medalya sa altar nito, narinig niya ang yabag ni Chae-yang. Dumating siya upang makita si Jeonwoo. Ikinuwento ni Jeonwoo ang nakita niyang pagkaitim ng palda ni Sung-ae. Sinabi ni Chae-yang na naapektuhan ang espiritu ni Sung-ae ng isang sumpa. Kaya tiyak na daranas siya ng parusa mula sa mga Diyos. Labis na ninais ni Jeonwoo na akuin ang parusang iyon para sa kanya. Ngunit dahil hindi siya isang shaman, wala siyang magagawa. Gayunpaman, taimtim niyang nakiusap kay Chae-yang na gumawa ng paraan. Nais niyang alisin ang mutual killing spell upang hindi na masaktan pa si Sung-ae dahil sa kanya. Natuwa si Chae-yang na makita ang malasakit ni Jeonwoo sa kanyang pamangkin. Ngunit kahit ginamit niya ang anting-anting ni Sung, hindi pa rin ito gumana. Hindi niya matanggal ang mutual killing spell dahil napakalakas ng bisa ng anting-anting na nag-ugnay sa kanilang dalawa. Ang kagustuhan ni Sung-ae na protektahan si Jeonwoo ay higit pa sa inasahan ni Chae-yang. Kaya't iminungkahi niyang ihandog ang anting-anting na yon sa mga Diyos ng 7 bituin at siya mismo ang magdarasal para kay Jeonwoo. Bago siya umalis, mahigpit niyang pinaalala kay Jeonwoo na umiwas sa masasamang espiritu. At kung sakaling madawit siya, huwag na huwag siyang magpapatulo ng dugo dahil kapag siya ay nadumisan nito, hindi na siya magiging tao. Mas magiging malupit pa ang kanyang kapalaran kaysa kamatayan. Sa kanyang pag-uwi, hindi sinasadyang nakakita si Jeonwoo ng mga multo. Ngunit inalala niya ang mga tagubilin ng shaman Chae-yang at iniwasan ang mga ito. Habang nagpapahinga siya, nakita niya si Bumin na mabagal na naglalakad, nakatitig lamang sa screen ng telepono. Ngunit may sumusunod sa kanya, isang multong kusang umalis sa mundong ito. Medyo nabahala si Jeonwoo at naisip na sundan ito, ngunit naalala niya ang babala ni Chae-yang kaya't tumigil siya. Nang itaas niya ang kanyang ulo, nawala na si Bumin. Pagbalik niya sa bahay, nasalubong niya si Wang. Sinabi nitong daranas ng matinding sakit si Sung-ae sa hinaharap. Bahagi iyon ng kapalaran ng bawat shaman. Walang doktor o gamot na makakagamot. Umaasa siyang makakasama ni Jeonwoo si Sung-ae at mapapawi ang bigat ng kanyang dinadala. Pagpasok niya sa silid, nakita niyang tahimik na nakaupo si Sung-ae. Halatang malalim ang kanyang iniisip. Nais sanang magbiro ni Jeonwoo upang gumaan ang loob nito, ngunit hindi iyon nakatulong. Nang gabing iyon, habang naghahanda si Sung-ae upang matulog, sinabi niya kay Jeonwoo na nais niyang bumalik ito sa pagiging normal at tuluyang makalaya sa mga shaman. Ngunit hindi niya alam na nakakita na rin si Jeonwoo ng mga multo. Hindi niya ito masabi dahil natatakot siyang masaktan si Sung-ae. Kinabukasan, nadatna ni Seihan sina Jeonwoo at Sung-ae na magkayakap. Nagalit siya at pinalo ang talampakan ni Jeonwoo. Dahil dito, hindi siya makalakad ng maayos gaya ng dati. Sa unang klase ng umaga, hindi dumating si Bumin. Sa ikalawa, tuwang-tuwa si Seokwa nang makita itong pumasok. Ngunit nanatili pa ring tahimik si Bumin. Hindi balak ni Sung-ae na usisain ang pribadong buhay ni Bumin, ngunit nakita niya ang multong sumunod dito. Nag-aalala si Sung-ae at nais sanang sabuyan ng asin si Bumin. Ngunit hindi binitiwan ni Jeonwoo ang kanyang kamay. Ginamit niyang dahilan ang pangakong kailangan niyang protektahan ito. Sa oras na yon, namumula rin sa init ang katawan ni Sung-ae. Alam niyang dumating na ang kanyang parusa. Samantala, ikinulong ni Seokwa ang sarili sa kanyang silid. Paulit-ulit niyang iniisip ang mga sinabi ni Sung-ae na nakakita raw ito ng isang kahong kahoy na binalot ng puting tela sa kanyang likuran. Pagkatapos ng matagal na pagninilay, napagtanto ni Seokwa na yon ay isang kabaong. Nabaliw si Seokwa at tumakbo patungo sa pangunahing bulwagan, saka tinanong si Seihan kung bakit. Alam ni Seihan na ang anak niya ang nasa kabaong, ngunit wala siyang sinasabi. Nakatayo lamang siya roon at nakatitig kay Seokwa. Nag-alay siya ng insenso at nanalangin sa Diyos na iligtas sina Sung-ae at Seokwa. Ngunit pinayagan lamang siya ng Diyos na pumili kung sino ang maililigtas.
Bilang isang ina, hindi alam ni Seihan kung ano ang dapat niyang gawin. Sa paaralan, lalo pang lumala ang kalagayan ni Sung-ae. Hindi na siya makatayo at kinailangang sandalan si Jeonwoo. Nang oras ng klase sa pagluluto, biglang nakatanggap ng mensahe si Bumin, isang banta mula sa mga siga. Hinintay ni Bumin na makaalis ang lahat bago niya kinuha ang isang kutsilyo. Napansin ni Sung-ae ang kakaibang kilos niya. Tahimik niya itong sinundan papuntang banyo, ngunit hinila siya ni Jeonwoo pabalik. Nais ni Jeonwoo na dumiretso sila sa opisina ng guro para i-report iyon. Ngunit gustong siya mismo ni Sung-ae ang humarap sa sitwasyon. Hindi niya alam na nasa sensitibong yugto si Jeonwoo tungkol sa mga multo. Tumayo si Sung-ae sa labas at pinayuhan si Bumin, ngunit hindi ito nakinig. Iniisip niyang siya ang sanhi ng lahat ng problema. Nang marinig iyon, agad binuksan ni Jeonwoo ang pinto at sumugod papasok. Sa gitna ng pagtatalo, aksidenteng nasugatan ng kutsilyo ang kamay ni Jeonwoo. Bumagsak siya at nawalan ng malay sa lugar mismo. Ang bawat salita ni Chae-yang ay umuukil-kil sa kanyang tainga. Nang madumihan ng dugo si Jeonwoo, hindi na siya muling makapamumuhay na parang isang normal na tao. Agad siyang dinala ni Sung-ae sa klinika. Nang magising siya, nakita niyang nakaupo si Sung-ae sa kanyang tabi. Lalong umiinit ang katawan ni Sung-ae, kaya't kinailangan siyang iuwi ni Jeonwoo at ipagluto ng lugaw bago siya bahagyang gumaling. Naalala ni Sung-ae na ilang araw nang hindi nakakapagsanay si Jeonwoo, kaya't hinimok niya itong pumunta sa practice room. Habang nagpapakawala ng mga palaso si Jeonwoo at tama naman sa target, hindi pa rin masaya si Sung-ae. Alam niyang may mali. Pagpasok nila sa silid ng mga gamit, hindi sinasadyang nabanggit ni Sung-ae ang pangalan ni Bong-soo at doon siya nabigla. Nalaman niyang si Bong-soo at hindi si Jeonwoo ang nasa tabi niya. Dahil si Jeonwoo ay may nakasanayang galaw ng kamay tuwing nagpapakawala ng pana, hindi na nagawang magsinungaling ni Bong-soo. Kaya't inamin niyang nilamon na niya si Jeonwoo. Nang marinig iyon, halos hindi makahinga si Sung-ae. Samantala, nakaupo si Seokwa sa madilim na silid, hawak ang panyo na ginamit noon ni Seihan upang balutan ang kanyang sugat. May plano na siyang binuo sa kanyang isipan. Nang malasing si Wang at mawalan ng malay, ninakaw ni Seokwa ang natitirang mga anting-anting nito at umalis ng bahay. Kahit si Bong-soo walang alam sa kanyang plano. Alam man ni Seihan ang gagawin ni Seokwa, hinayaan pa rin niya itong umalis. Dapat alam mo kung nasaan ang mga multo bago ka makapagtayo ng bitag. Ang una niyang pinuntahan ay ang tindahan ng anting-anting ng mga shaman. Bumili siya ng exorcism hammer mula kay Shaman Park sa Bundok Goma sa halagang 200 milyong won. Nang makita ni Shaman Park ang panyo, napausal siya ng ilang salita. Naalala niyang 10 taon na ang nakalipas nang bilhin ni Seokwa yon para sa kanyang adoptive mother. Noon ay masaya at puno ng tuwa ang mag-ina. Dahil nais malaman ni Seihan ang layunin at paraan ni Seokwa sa paggamit ng masamang Diyos, kinausap niya mismo si Bong-soo. Bagaman alam ni Bong-soo na mali ang sakupin ang katawan ni Jeonwoo, ayaw pa rin niyang ibalik ito. Ipinahayag ni Bong-soo ang plano ni Seokwa, na hihintayin niyang patayin ni Bong-soo si Jeonwoo at saka gagawin siyang masamang Diyos. Para mangyari iyon, kailangan niyang sakupin ng buo ang katawan ni Jeonwoo. Ngunit sa panahong iyon, ayaw na ni Bong-soo na maging Diyos ng kasamaan. Nais na lamang niyang maging isang normal na tao. Ibinunyag din niya kay Seihan na sa Sing Sing siya ikinulong noon, hindi sa lumang bahay. Ngunit nang tanungin siya ni Seokwa tungkol sa Sing Sing, sinabi niyang hindi niya alam. Tila hinahanap ngayon ni Seokwa ang Sing Sing na yon upang basagin ito at tawagin ang Diyos ng kamatayan. Sa mga oras na yon, hindi pa tuluyang nawawala si Jeonwoo, namumuhay pa rin silang magkasama sa isang katawan. Kaya't kailangan pang protektahan ni Sung-ae si Bong-soo. Kapag naangkin si Bong-soo ng Grim Reaper, mamamatay rin si Jeonwoo. Ang protektahan si Bong-soo ay katumbas ng pagprotekta kay Jeonwoo. Alam ni Seihan ang espiritong si Bong-soo. Sinabi niyang dahil nais nitong maging tao, sinakop nito ang katawan ni Jeonwoo upang makalapit kay Sung-ae. Sa madaling salita, nakaramdam ng espesyal na ugnayan si Bong-soo kay Sung-ae. Pinayuhan ni Seihan ang kanyang anak na damhin ang puso ni Bong-soo at huwag siyang kamuhian dahil sa pagsanig niya kay Jeonwoo. Ang tungkulin ng shaman ay aliwin ang mga kaluluwa. Ang mga ritual at orasyon ay paraan lamang upang maipahayag ang puso. Kapag nagampanan ni Sung-ae ang pagbibigay ginhawa sa mga sugatang kaluluwa, magiging maayos ang lahat ayon sa batas ng kalikasan. Natakot si Sung-ae na tatagal ito ng husto. Ngunit hinikayat siya ni Seihan na anuman ang mangyari, dapat niyang tahakin ang tamang landas. Nangako si Sung-ae na magiging mabuti siya kay Bong-soo dahil alam niyang lahat ng multo ay nag-iisa. Samantala, naligaw si Jeonwoo sa kabubatan at hindi na alam ang daan palabas. Hindi niya alam na sinakop na ng tuluyan ni Bong-soo ang kanyang katawan. Bagaman hindi pa ganap na nawala ang kanyang kaluluwa, ito'y palakad-lakad na lamang. Kinabukasan, sunod-sunod na inihahayag ni Bong-soo ang kanyang damdamin para kay Sung-ae, ikinagulat ng lahat sa klase. Naramdaman ni Jiho na tila hindi na si Jeonwoo ang taong kaharap nila. Kaya't ipinaliwanag ni Sung-ae na wala na roon si Jeonwoo. Ang pagpapalubag ng loob kay Bong-soo ang naging pinakamahalaga. Nagsimula siyang magdasal ng 100 araw simula noon. Ngunit hindi sigurado si Sung-ae kung makababalik pa si Jeonwoo. Maaaring kailanganin pa niyang magdasal ng 2 o 300 araw. Nagalit si Jiho at gustong saktan si Bong-soo, ngunit nabago ng mga salita nito ang kanyang isip. Mahal na mahal ni Bong-soo si Sung-ae. Kinamumuhian niya ang pakiramdam na wala siyang magawa para sa kanya. Nahulog si Sung-ae ngunit hindi niya ito mayahon. Hindi niya mapunasan ang mga luha nito kapag umiiyak. Nang gabing iyon, labis na nalumbay si Bong-soo at mag-isang naglakad-lakad. Nadaanan niya si Jin-yeon na siya namang tumawag sa kanya. Nais ni Jin-yeon na ipaabot kay Jeonwoo ang kanyang pasasalamat kay Wang. Ngunit hindi niya inaasahang masungit si Jeonwoo sa araw na yon.
Hindi lamang siya nabigong ipaabot ang mensahe, pinagalitan pa siya ni Bongsu. Sinabi nitong siya na mismo ang magpasalamat, hindi ba't may bibig siya. Tunay na mabagsik na demonyo si Bongsu. Akala nila ay mag-aaway na ang dalawa. Ngunit biglang narinig nila ang sigaw ni Gashok. Nang makita nilang inaapi ng mga siga ang kanilang kaklase, agad na tumulong sina Bongsu at Jinyon. Bagaman kayang-kaya ni Bongsu na durugin ang mga siga, pinigilan siya ng grupo dahil hindi na kayang lumaban ni Jinyon. Napatawag na siya ng maraming beses sa mga magulang kaya't ayaw na niyang dagdagan pa ang pasanin ng kanyang ina. Lalo namang lumakas ang loob ni Bumin nang makita ang malasakit ng lahat sa kanya. Hindi na siya ginulo ng mga siga matapos iyon. Ang multong sumunod kay Bumin ay tuluyang naglaho na parang usok. Pag-uwi ni Bongsu, pinagalitan siya ni Sung-ae dahil ginamit niya ang katawan ni Jeonwoo upang makipaglaban. Nangako si Bongsu na mula ngayon, hindi na niya ulitin yon. Kinabukasan, maagang gumising si Bongsu upang magsanay sa pag-archery. Iba siya kay Jeonwoo, mas palabiro, palakaibigan, at malapit sa lahat. Halos hindi siya tumatanggi sa mga simpleng hiling ng kanyang mga kaibigan, kaya't minahal siya ng lahat. Pinagmamasdan siya ni Sung-ae at hindi maiwasang maisip si Jeonwoo. Nararamdaman ni Sung-ae na magkaiba ang pagkatao ng dalawang nilalang. Nang gabing iyon, labis siyang nag-alala. Natatakot siyang kung magpapatuloy si Bongsu sa ganoong paraan, tuluyan ng maglalaho si Jeonwoo. Hindi na matiis ni Wang na makita si Sung-ae na naghihirap, kaya iminungkahi niya na hintayin ang oras ng baka at doon tawagin si Jeonwoo upang makausap. Noon lang naalala ni Sung-ae na sa oras ng baka pinakaaktibo ang mga multo. Ngayon, itinuturing ng multo si Jeonwoo. Pinilit ni Sung-ae na gisingin siya, ngunit nasa kagubatan pa rin ang kanyang kaluluwa. Nakakita siya ng dalawang kabataang nakasuot ng uniforme ng sundalo, ngunit hindi niya alam kung sino sa kanila si Bongsu. Ilang beses pang tinawag ni Sung-ae bago bumalik si Jeonwoo sa kanyang katawan. Labis ang tuwa ni Sung-ae na muling makita si Jeonwoo, akala niya ay hindi na sila muling magkikita. Nang ikwento ni Jeonwoo ang kanyang naranasan, hiniling ni Sung-ae na makipagkaibigan siya sa mga sundalo at pakinggan ang kanilang kwento. Kailangan niyang malaman kung bakit hindi na nakapag-reincarnate si Bongsu at naging isang demonyo upang maaliw niya ang kaluluwa nito. Mabilis lumipas ang oras ng baka. Yumakat si Jeonwoo kay Sung-ae bago bumalik sa kanyang kagubatang panaginip. Samantala, natunton na ni Seokwa ang singsing na kinaroroonan ni Bongsu. Ngunit hindi niya alam kung paano ito makukuha dahil pareho sila ng kasanayan sa pagpana ni Jeonwoo. Sigurado siyang makakapasok ito sa kompetisyon. Lahat ay natuwa at bumati sa kanya. Paglabas ni Sung-ae, pinigilan siya ni Bongsu at humiling kung makapasok siya sa pambansang koponan, kailangan ibigay ni Sung-ae ang kanyang unang halik. Lubhang hindi makatuwiran ang kahilingang ito. Lalong tumutol si Sung-ae, kaya't lalo ring nilakasan ni Bongsu ang kanyang sigaw, ikinahiya tuloy ni Sung-ae. Ang mga tao sa paligid ay nagsigawan ng hiyawan, na lalong nagbigay ng kumpiyansa kay Bongsu. Hindi maunawaan ni Jiho kung ano ang ginagawa ni Bongsu. Gusto niya itong pagalitan, pero napabuntong hininga na lamang nang maalalang nais lang nitong alalahanin siya ni Sung-ae. Ngunit napakahirap noon. Kinagabihan, habang nagsasanay si Bongsu, nakatanggap siya ng tawag mula kay Seokwa. Sinundan siya ni Jiho nang hindi namamalayan. Nakita niyang pamilyar ang babaeng nakaupo at nakikipag-usap kay Bongsu at doon niya nakilala. Iyon pala ang shaman na minsan na niyang nakita sa bahay ng ama ni Jeonwoo. Binanggit ni Seokwa na nasa katawan ni Bongsu ang singsing, ngunit hindi niya iyon pinansin at binago ang usapan. Nang banggitin lamang ni Seokwa na babalik si Jeonwoo sa oras ng baka, doon lamang siya bahagyang nabahala. Gayunpaman, nagkunwari pa rin siyang mayabang at ayaw na siyang kausapin. Pagkaalis ni Bongsu, agad namang tinawagan ni Seokwa si Wang. Ipinagawa niya rito ang isang anting-anting upang makalikha ng demonyo. Nang makita ni Seokwa na mahina ang espiritu ni Bongsu, nais na sana niya itong lapitan, ngunit agad dumating si Jiho upang alalayan si Bongsu. Hindi binigyan ni Jiho ng pagkakataon si Seokwa na gumawa ng masama. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Bongsu, hawak niya ang pulang anting-anting na ibinigay ni Seokwa. Pinagmamasdan niya ito at inalala ang sinabi nito tungkol sa kahulugan ng puso ng isang celestial fairy. Sa oras ng baka, pumasok si Sung-ae sa silid ni Bongsu na may dalang kandila. Dahan-dahan niyang ginising si Jeonwoo. Mahigpit na hawak ni Bongsu ang pulang anting-anting na pumipigil kay Jeonwoo na makabalik. Nang gumalaw ang katawan, inakala ni Sung-ae na bumalik na si Jeonwoo kaya masayang yumakap siya mula sa likuran. Nais niyang malaman kung kumusta na ang samahan ni Jeonwoo at ng dalawang sundalo. Kapag naging malapit na sila, makakahanap siya ng paraan upang iligtas si Bongsu at makababalik din si Jeonwoo sa kanyang katawan. Tinitigan ni Bongsu si Sung-ae na may hapdi sa puso. Napagtanto niyang nais lang talaga nitong maipadala siya sa pinakamahusay na paraan. Tinawag niya si Sung-ae na isang shaman na ikinagulat ng dalaga dahil buong akala niya ay si Jeonwoo ang kaharap niya. Kinabukasan, walang imikan sina Sung-ae at Bongsu. Pagkatapos ng klase, hinila siya ni Bongsu papunta sa batuhang bahagi sa likod ng paaralan, kung saan naroon ang isang batong pananda na matagal na niyang hinahanap. Ikinuwento ni Bongsu kay Sung-ae ang dalawang sundalo sa panaginip ni Jeonwoo. Siya ang nakatatanda, si Bongsu, at ang nakababatang sundalo ay si Jeonbo. Nang mabaril si Jeonbo at malapit ng mamatay, ipinakiusap niyang dalhin ni Bongsu ang singsing na pilak at iwi ito para sa kanyang ina bilang alaala. Ngunit napatay rin si Bongsu sa labanan sa giyera, kaya't hindi niya natupad ang pangako. Dahil sa kanyang matinding pagkahumaling, naging multo siya. Kinuha ni Bongsu ang singsing mula sa kanyang katawan at ibinaon ito sa ilalim ng bato na parabang ibinabalik kay Jeonbo. Sa gawaing iyon, nabawasan ang bigat sa kanyang loob. Pagkatapos ay hinila niya si Sung-ae upang umalis.
Ngunit dumating din si Jiho at pumagitna. Alam ni Bongsu na nasasaktan si Sung-ae, ngunit tulad niya, ang sakit naman niya ay nakabaon sa puso. Samantala, nakipagkita si Seokwa kay Wang upang humingi ng anting-anting. Ngunit hindi siya gumawa ng anting-anting, kundi nilinlang lamang siya upang makarating doon. Pagkasara ng pinto, agad pumasok sina Seihan at Chaeyang. Ibinikis nila si Seokwa sa isang upuan. Hindi siya maaaring payagang tumawag sa Grim Reaper. Ang kanyang pagdating ng walang aklat ng buhay at kamatayan ay katumbas ng isang mamamatay tao. Dahan-dahang lumapit si Seihan at idinikit ang anting-anting sa kanyang noo. Simula noon, dapat nang wakasan ni Seokwa ang pagiging shaman sapagkat inalisan na siya ng kanyang Diyos at nag-iisa na lamang sa daan. Noon ay nakita ni Seokwa si Saebong na kumakaway sa kanya. Naisip niyang nakawin ang manika at dalhin ito sa bahay na pinagmumultuhan. Hindi inakala ni Seokwa na makikita niya si Jiho roon. Dahil nag-aalala siya kay Jeonwoo, nag-ipon ng tapang si Jiho upang harapin siya. Nais niyang malaman kung may paraan upang maibalik si Jeonwoo. Sinabi ni Seokwa na may isa lamang paraan, ang gamitin ang singsing na pilak na dala ni Bongsu. Kapag nasa kanya yon, madadaig niya si Bongsu. Agad namang naniwala si Jiho. Mabilis niyang hinukay ang singsing na pilak at dinala ito sa bahay na pinagmumultuhan upang ibigay kay Seokwa. Nang mapagtanto niyang nalinlang siya, agad siyang nagsisi at tinawagan si Sung-ae. Sa bawat hampas ng maso, labis na nasasaktan si Bongsu at halos mawalan ng malay. Noon naghahanda si Seokwa na tawagin ang Grim Reaper. Wala siyang nagawa kundi maglatag ng harang upang hindi matunton ang kinaroroonan ni Bongsu. Sina Sung-ae at Wang naman ang naatasang pumunta sa lugar kung saan nakabaon ang singsing upang magsagawa ng seremonya, sa gayon, maliligaw ang Grim Reaper ng direksyon. At sa sandaling iyon, lumitaw ang Grim Reaper at tumayo sa pintuan. Ngunit tinakpan ni Butler Kim ng piring ang mga mata ni Bongsu. Nang makita ni Seihan at Butler Kim na umalis na ang Grim Reaper, agad silang lumabas at ikinandado ang pinto. Nang hihina at naghihirap si Bongsu, nais lamang niyang mamuhay bilang isang tao. Bakit kailangan pa niyang magdusa ng ganito? Sa galit, pinunit niya ang lahat ng tali. Naalala niya ang isang aklat ng orasyon na nabasa niya sa kanyang silid. Nakasaad sa isang pahina, ang paraan upang puksain ang demonyo ay maaari ring pumatay ng tao. Kinuha ni Bongsu ang aklat at nagsimulang bigkasin ang orasyon. Agad tumalab ang mahika at tinamaan si Seokwa, dahilan upang siya ay bumagsak at magsimulang dumugo ang tainga niya. Nilingon-lingon niya ang lumang bahay at sumigaw, ayaw niyang mamatay roon, kaya't ipinagpatuloy niya ang paghampas. Ngunit hindi siya dinala ng Grim Reaper sapagkat dala pa niya ang anting-anting na bigay ni Seihan. Doon na parang naunawaan ni Seokwa ang lahat. Agad siyang umuwi at nadatnan si Seihan na nakahiga ng maayos. Tunay na nakita na niya noon ang ganitong wakas, ngunit tinanggap niya ito at ipinagpaumanhin si Seokwa. Sa huli, hindi niya iniwan ang kanyang ampon. Niyakap ni Sung-ae ang kanyang adoptive mother habang pumapatak ang kanyang mga luha. Pero wala siyang nagawa kundi panoorin ng walang magawa ang kanyang ina habang umaalis ito sa harap ng kanyang mga mata. Nasa silid si Bongsu at narinig ang pag-iyak ni Sung-ae. Bigla siyang napatigil at hindi na ipinagpatuloy ang kanyang pagbigkas ng orasyon. Hindi ito ang nais niya. Si Seokwa ang dapat na namatay, hindi si Seihan. Tahimik siyang humingi ng tawad kay Sung-ae. Kahit ayaw niya, ito lang ang paraan para siya ay mabuhay. Mabilis na kumatok si Seokwa sa pinto. Ngunit pagdating niya roon, nakatakas na si Bongsu sa pamamagitan ng pagtalon sa bintana. Nawala siya sa sarili at gustong habulin agad si Bongsu. Ngunit pinigilan siya ni Sung-ae. Gusto niyang sabihin kay Seokwa na si Seokwa mismo ang dahilan kung bakit naging ganito ang kanyang adoptive mother. Ngunit dahil ginawa niya ang lahat upang protektahan si Seokwa, kahit gaano man kasuklam si Sung-ae kay Seokwa, handa pa rin siyang ipagtanggol ito hanggang huli. Para sa kaligtasan ni Seokwa at Jeonwoo, pumayag si Sung-ae na palitan si Jeonwoo na nangangahulugang kailangan niyang huminto sa pag-aaral. Dumating na rin ang araw ng pagtatapos ni Sung-ae. Habang masaya ang kanyang mga kaklase sa pagkuha ng litrato, sina Jiho at Jeonwoo lamang ang hindi mapigil ang pag-isip tungkol kay Sung-ae. Pangarap niya sanang dumalo sa kanyang pagtatapos. Gusto ni Sung-ae na magpalitrato hawak ang isang magandang bouquet ng bulaklak. Ngunit malamang ay hindi na niya yon magagawa. Buo ang loob ni Jeonwoo na hanapin si Sung-ae. Pumunta siya sa bahay nito at nakita na bakante na ang pangunahing altar. Namatay na si Seihan, kaya't iniwan na rin siya ng kanyang Diyos. At wala nang sumasamba sa mga Diyos. Sa pagkakataong iyon, pumasok si Seokwa. Sinabi niya na tuluyan nang iniwan ni Sung-ae ang kanyang tungkulin bilang shaman, ngunit hindi pa siya patay. Dahil parehong konektado kina Seokwa at Jeonwoo si Sung-ae sa pamamagitan ng orasyon ng pagkakaisa, kapag namatay si Sung-ae, mararamdaman nila ito. Sa oras na yon, lilitaw si Sung-ae na nakaputi upang magpaalam sa huling pagkakataon. Ngunit may mali. Kahit nawala na ang kanyang Diyos, ligtas pa rin si Sung-ae. Alam ni Seokwa na may binabalak si Bongsu. Kaya't kailangang mabilis nilang hanapin si Sung-ae bago pa siya makapanakit ng mga inosente. Nagalit si Jeonwoo nang marinig ang paninira ni Seokwa laban sa babaeng minahal niya. Para sa kanya, hindi ganoon kasama si Sung-ae kumpara kay Seokwa. Hinanap ni Jeonwoo ang kanyang pana at dinala ito kay Wang. Nais niyang hinan ito ng mga talisman na dadalhin niya sa kanyang paghanap kay Sung-ae. Bagaman bawal ang basta-bastang pamimigay ng mga talisman, napilitan si Wang na pumayag. Basta't itali ni Jeonwoo ang talisman sa dulo ng kanyang palaso at tamaan ang multo, maaari niya itong supilin. Pagkaalis ni Jeonwoo, agad na tinawagan ni Wang si Seokwa. Nahulaan niya ang intensyon ni Jeonwoo. Alam ni Seokwa na lalapit ito kay Wang upang humingi ng talisman. Kaya't sinabi niyang hayaang matupad ang nais ni Jeonwoo.
Nauunawaan ni Wang na mapapahamak si Jeonwoo sa pagpupumilit nitong hanapin si Sung-ae. Pumayag si Seokwa sa kagustuhan ni Jeonwoo. Ngunit isang bagay ang hindi niya alam. Na kapag natagpuan ni Jeonwoo si Sung-ae, kakailanganing patayin ni Seokwa si Sung-ae upang maitaboy ang masamang espiritu at tiyak na mamamatay siya. Hindi na yon mababago. Para malaman ang kinaroroonan ni Sung-ae, nagpunta si Jeonwoo sa espiritu ng may-ari ng barbecue restaurant. Ngunit ni siya mismo ay walang alam. Iminungkahi na lamang niya kay Jeonwoo na puntahan ang multong walang mukha. Subalit kung ganoon lang kadali, hindi na sana nagpakahirap si Seokwa na hanapin si Sung-ae ng mahigit 1 taon. 2 buwan ang lumipas, ngunit hindi pa rin natagpuan ni Jeonwoo si Sung-ae. Isang gabi, habang umiinom siya kasama si Teacher Baek, dumating ang multong walang mukha. Sinabi nito kung saan lumilitaw si Sung-ae. Ngunit kaagad itong tinapalan ni Seokwa ng orasyon at pinilit na sabihin kung ano ang sinabi nito kay Jeonwoo. Nang matagpuan ni Seokwa si Sung-ae, katatapos lang nitong bigkasin ang dasal para patahanin ang 79 na kaluluwang nilamon ni Bong-soo. Kaagad niya itong hinila palayo. Ngunit dumating si Jeonwoo at nabigo ang kanyang plano. Ngayon, iisa na sina Sung-ae at Bong-soo. Alam ni Seokwa na kung makakatakas muli si Sung-ae, hindi na niya ito muling mahuhuli. At dahil kaunti na lang ang lakas niya. Bago siya umalis, sinabi niya kay Jeonwoo na tumakas agad kapag nakita si Sung-ae dahil maaari siyang patayin nito anumang oras. Ngunit siyempre, hindi pinaniwalaan ni Jeonwoo ang mga salitang iyon. Pinulot niya ang sombrero ni Sung-ae. Mag-isa siyang nakatayo sa gitna ng gubat. Hindi na niya hinanap si Sung-ae dahil alam niyang kung nais talaga nitong lumitaw, hindi sana ito tatakas. Lumipas ang 2 taon. Nagpatuloy ang buhay. Naging mahusay na mamamana si Jeonwoo. Dahil madalas siyang lumalaban sa malalayong lugar, lumipat si Jiho sa kanyang bahay upang magbantay. Ngayon, nakatanggap ng masamang balita si Jeonwoo. Pumanaw na ng mapayapa ang shaman na si Chae-yang. Nais niya ring mag-alay ng insenso para rito. Ibinigay ni Butler Kim ang proteksyon talisman kay Jeonwoo bilang pamana nito. Hanggang sa huling sandali, ipinagdasal pa rin niya ang kapayapaan para kay Jeonwoo at Sung-ae. Ipinatong ni Jeonwoo ang isa sa kanyang gintong medalya sa drawer ni Sung-ae. Pagkalabas niya ng silid, nakasalubong niya si Seokwa. Paalala nito na kung makita niya si Sung-ae sa kanyang panaginip, itanong niya kung nasaan ito. Doon lilinisin ni Seokwa si Sung-ae na nangangahulugang patay na ito. Kung makita naman niya ito sa totoong buhay, kailangan niyang tumakbo at tawagin si Seokwa. Ngunit pag-uwi, hindi maalis sa isip ni Jeonwoo ang mga salita ni Seokwa. May isang bagay siyang hindi sinasabi, paulit-ulit niyang napapanaginipan ang parehong bagay. Ngunit wala si Sung-ae roon. Pagmulat niya, napagtanto niyang baka nasa panaginip siya ni Sung-ae. Hula lamang niya ito, ngunit tama ang hula. Ginamit ni Sung-ae ang panaginip upang makita ang taong minamahal niya. Hinikayat siya ni Bong-soo na harapin si Jeonwoo sa tunay na buhay. Ngunit natatakot si Sung-ae na saktan si Jeonwoo. Kaya't binaliwala niya ang ideya. Pagbangon ni Jeonwoo mula sa panaginip, bigla niyang naalala ang imaheng guhit sa pisara. Pamilyar na pamilyar ito sa kanya. Nang mag-isip siya, natandaan niyang iyon ay ang tirahan ni Wang. Sa panahong iyon, nauna nang pumunta si Bong-soo kay Wang. Humihingi siya ng talisman upang sumpein si Jeonwoo dahil labis siyang naiinis dito. Siyempre, tumanggi si Wang. Sanay na siya sa kawalang galang ni Bong-soo. Nainip si Bong-soo kay Wang at aalis na sana nang dumating si Jeonwoo. Nagulat si Wang at Bong-soo at hindi alam ang gagawin. Sa huli, isinilid ni Wang si Bong-soo sa isang bakanteng kahon. Walang kamalay-malay si Jeonwoo sa mga nangyari bago siya dumating. Kaya't buong tapat niyang isinalaysay kay Wang ang lahat. Sinabi niyang dama niya ang presensya ni Sung-ae, lalo na sa kanyang mga panaginip. Mas malinaw ang kanyang damdamin para dito. Sa loob ng kahon, hindi mapakali si Bong-soo at malakas na kumalabog. Nalito si Wang kung paano ipapaliwanag kay Jeonwoo. Dahil sa kuryosidad, lumapit si Jeonwoo upang silipin. Laking gulat niya nang makita na si Sung-ae ang nasa harapan niya. Tumakbo palayo si Bong-soo patungo sa dalampasigan. Siyempre, hindi papayag si Jeonwoo na makatakas si Sung-ae. 3 taon na niya itong hinahanap. Bigla siyang hinalikan ni Bong-soo sa labi. Nais niyang mapasok ang katawan ni Jeonwoo ngunit nabigo. Agad niyang idineklara na hindi siya si Sung-ae. Lubos na ikinagulat ito ni Jeonwoo. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagdududa at pagkalito. Ngunit dinala pa rin niya si Bong-soo pauwi. Pagkakita ni Bong-soo kay Jeonwoo, muling hinalikan niya ito. Napatigil at napatulala si Jeonwoo. Ngunit nagalit si Bong-soo dahil wala man lang nabago. Alam na niya ang ganitong kahihinatnan. Dahil hindi siya makapasok sa katawan ni Jeonwoo, hindi rin niya ito maaaring gawin kay Jeonwoo mismo. Napansin ni Jeonwoo na napakapangit ng suot ni Bong-soo. Kaya't binigyan nila siya ng mas desenteng kasuotan. Dahil hindi naman talaga siya si Sung-ae, nabago rin ang kanyang pananamit. Anumang kasuotan ang isuot niya, hindi ito nagugustuhan ng tatlo. Habang abala ang tatlo sa pagpili ng damit para kay Bong-soo, narinig nilang dumating si Jin-yeon sa labas ng pinto. Agad na itinulak ni Jiho si Bong-soo papasok ng silid upang magtago. Ngunit tumanggi itong manatili roon. Alam ni Jeonwoo na hindi tamang oras upang tumanggap ng bisita. Kaya nakaisip siya ng dahilan para paalisin si Jin-yeon. Ngunit ayaw pa rin itong umalis. Sa huli, nadiskubre ni Jin-yeon ang nakakagulat na balita, bumalik na si Sung-ae. Mabilis na kumalat ang balita sa mga kaibigan ni Sung-ae. Labis silang nagulat. Hindi nila inakalang lilitaw si Sung-ae sa ganoong kakaibang paraan. Agad na tumakbo si Nahiji at gayon papunta sa bahay ni Jeonwoo. Nang makita ni gayon si Sung-ae, hindi niya napigilan ang kanyang damdamin at napaiyak. Nagpanggap lamang si Bong-soo bilang si Sung-ae.
Matagumpay niyang nasagot ang mga tanong at nabasag ang hinala ng kanyang mga kaibigan. Habang nagkakasayahan ng lahat, biglang naalala ni Bongsu ang tunay na Sung-ae na nag-iisa. Lubos siyang naawa rito kaya napaiyak siya. Nang makaalis na ang lahat, pumasok si Jeonwoo sa silid at tinanong si Bongsu kung paano niya makikita si Sung-ae. Sa oras ng baka, nagdala siya ng kandila sa silid at ginising ito. Nang makita ni Jeonwoo na gising si Sung-ae, nadurog ang kanyang puso at agad niya itong niyakap. Ngunit biglang tumawa si Bongsu dahilan upang mawala ang gana ni Jeonwoo. Natuwa si Bongsu na naloko niya ito. Madaling araw na at tinutukso pa rin ni Bongsu si Jeonwoo kaya't hindi siya mapalagay. Nang gabing iyon, pumunta si Jeonwoo kasama si Jiho sa isang libangan at pinayuhan siya nitong huwag maging parang bata. Pagkatapos ng lahat, mas bata si Bongsu ng ilang taon kaysa sa kanilang dalawa. At bukod pa roon, hindi naman palaging tinutukso ni Bongsu si Jeonwoo. Binigyan ni Jiho ng teddy bear si Jeonwoo upang iwi. Pinayuhan niya si Jeonwoo na gamitin iyon upang makipagbati kay Bongsu. Akala ni Jiho magiging epektibo ang paraang iyon. Pag-uwi ni Jeonwoo, nadatnan niya si Bongsu na nakaupo sa kama. Nais nitong si Jeonwoo na lamang ang mamatay imbes na si Sung-ae. Basag-basag na ang kaluluwa ni Sung-ae. Kailangan nang umalis ni Bongsu sa katawan ni Sung-ae para siya ay mabuhay. Ngunit hindi siya makalabas dahil ayaw siyang pakawalan ni Sung-ae. Pumayag si Jeonwoo sa kahilingan ni Bongsu. Bago sumapit ang oras ng baka, bumalik si Sung-ae. Nataranta siya nang madiskubre niyang nasa katawan ni Jeonwoo si Bongsu. Dahil ayaw niyang mag-alala si Sung-ae, inaliw siya ni Jeonwoo at sinabing ang kailangan lang niya ay maging masaya at siya na ang bahala sa lahat. Kinaumagahan, niluto ni Jiho ang paboritong pansit ni Sung-ae. Nang makita niya ito, alam niyang ang tunay na Sung-ae ang bumalik. Medyo nalungkot si Jiho habang pinagmamasdan sina Jeonwoo at Sung-ae na masayang kumakain. Alam niyang oras na para umalis. Habang nag-impake at umaalis ng bahay, tila biglang tumanda ang kanyang puso. Nang gabing iyon, kinuha ni Jeonwoo ang singsing ni Bongsu at inilagay sa kanyang bulsa. Hinalikan niya si Sung-ae sa pisngi at tinawagan si Seokwa. Napilitan siyang ialay ang kanyang buhay para mailigtas si Sung-ae. Magkasamang nagmaneho sina Seokwa at Jeonwoo patungo sa haunted house. Nangako si Seokwa na tutulungan siyang lumisan ng walang sakit. Pagkatapos, idinikit niya ang isang talisman sa kanyang noo. Nang alisin ni Seokwa ang talisman, agad na sinapian ni Bongsu si Jeonwoo. Sinabi nitong ayaw niyang mamatay ng nag-iisa. Inasahan na ito ni Seokwa. Inilipat niya ang 100 milyong won kina Wang at Butler Kim. Pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Iyon ang pamamaalam ni Seokwa para sa kanyang dalawang kamag-anak. Medyo nagtaka si Bongsu nang makita siyang napakalma. Hindi ba natatakot si Seokwa sa kamatayan? Binitiwan na ni Seokwa ang lahat kaya't hindi na siya natatakot mamatay. Itinali ni Seokwa ang pulang sinulid sa kamay ni Bongsu. Magkasama silang pupunta sa impyerno. Sa labas, walang tigil ang pagbayo ni Wang sa pinto. Agad na kinagat ni Bongsu ang kanyang kamay at tinatakan ng pinto. Wala nang magagawa si Wang. Nang hawakan niya ang pinto, pinigilan siya ng kapangyarihan ni Bongsu. Namutla ang mukha ni Wang sa takot. Totoong nakakatakot ang kapangyarihan ni Bongsu. Walang sinuman dito ang makalalaban sa kanya. Kahit delikado ang sitwasyon, walang kaalam-alam si Sung-ae. Nananatili pa rin siyang nakakulong sa sariling panaginip at hindi makalabas. Pagmulat niya, umaga na. Nang mabasa ni Sung-ae ang huling mga salita ni Seokwa para sa kanya, agad siyang umuwi at dumiretso sa pangunahing bulwagan. Nakiusap si Sung-ae sa mga Diyos na bumalik sa kanya bilang kanyang amo. Gusto niyang iligtas sina Seokwa, Bongsu at ibalik si Jeonwoo. Sa loob ng bahay na inaalihan, pinipilit ni Seokwa na putulin ang pulang sinulid isa-isa. Napakarami na nilang kasalanan ni Bongsu kaya't hindi sila madaling mamatay. Wala nang sapat na lakas si Wang, kaya't nakatayo na lang siya sa labas at sumisigaw ng pangalan ni Seokwa. Sa oras na lubos ng desperado si Sung-ae, narinig niya ang dagundong ng mga yapak. Dumating si Seihan kasama ang hukbong pinamumunuan niya. Nagkatitigan si Sung-ae at ang kanyang ina na may matatag na mga mata. Ngayon, tila nadagdagan ng 1,000 beses ang kanyang lakas. Agad na nagtungo si Seihan at ang kanyang anak sa bahay na inaalihan. Nang makita sila ni Wang, napaluha siya. Ginamit ni Sung-ae ang kanyang espada upang buksan ang sumpang pinto. Nang makita siya ni Seokwa, hindi ito makapagsalita sa pagkabigla. Pinutol ni Sung-ae ang huling sinulid sa kamay ni Seokwa. Hinila siya ni Wang palabas. Ginamit naman ni Sung-ae ang kanyang enerhiya upang kumonekta kay Bongsu. Hindi nagtagal, naalala ni Bongsu ang kanyang tunay na pangalan, Jeonbo. Matapos yakapin si Sung-ae sa huling pagkakataon, pumayag siyang palayain. Isa siyang tunay na mabait na demonyo. Nakalaya si Jeonbo mula sa katawan ni Jeonwoo at tinanggap ang paglilinis. Mabilis na bumalik sa katahimikan ang mga sumunod na araw. Ipinagpatuloy ni Jeonwoo ang kanyang pangarap bilang mamamana. Hindi na lamang siya nakikipagpaligsahan sa loob ng bansa, kundi nagsikap na maging isang pandaigdigang tanyag na mamamana. Kahit na sinikap ni Sung-ae na maging isang normal na tao, kailangan pa rin niyang tumulong sa mga kaluluwang hindi matahimik paminsan-minsan. Kaya, matapos ang napakaraming pagsubok, sa wakas ay nakapamuhay ng masaya nang magkasama sina Jeonwoo at Sung-ae. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.